Noong kalagitnaan ng ika-21 siglo, dahil sa mga bigong patakarang pang-ekonomiya at tumatanda ng populasyon, ang Japan ay nasa bingit ng bangkarota. Ang gayong mga problema ay patuloy na dumami, na nang ang mga pangunahing kapangyarihan at ang United Nations ay nakialam sa ilalim ng pagkukunwari ng tulong pang-ekonomiya, suportang medikal, or pagpapanatili ng kaayusan. Maraming tauhan ang ipinadala, na humantong sa unti-unting paglawak ng mga dayuhang kapangyarihan at sa huli ay nagresulta sa karahasan. Nagsimulang gumamit ang mga bansa ng mga espesyal na humanoid mobile na armas na tinatawag na AMEM para sa isang salungatan na kalaunan ay tinawag na border war. Ang mga unmanned AMEMs na nilagyan ng espesyal na tactical na AI ang naging pangunahing sandata na nagpaliyab sa Japan, at pagkatapos ay nahati ang Japan sa mga pangunahing kapangyarihan. Natagpuan ni Shiba at ng kanyang mga kaibigan ang mga labi ng isang AMEM, mabilis na kinokolekta ang anumang magagamit na mga bahagi bago umalis. Habang tinatalakay ang kanilang mga natuklasan, pinagtatalunan ng lahat kung paano gamitin ang bawat bahagi ng AMEM. Ngunit si Shiba ay nanatiling tahimik at hindi nagpahayag ng anuman sa kabila ng pagkuha ng pinakamaraming sangkap. Nang maglaon, ibinaba ng grupo si Shiva sa kanyang tahanan nang marinig nila ang isang labanan sa pagitan ng isang grupo ng mga Hapones at mga dayuhang sundalo. Si Shiva ay nagpakita ng kaunting interes at tahimik na pumasok sa loob. Dahil sa panahong ito, ang pagiging Japanese ay parang itim, madalas silang hinahamak, at anuman ang talento or pera, mahirap makahanap ng matatag na trabaho. Tinanong ni Shiva kung para saan siya nabubuhay. Dahil sa matinding panghihina ng loob, nagpatuloy siyang mag-isa sa kabundukan para maghanap ng kung ano. Sa pagkakataong ito, hindi na niya niyaya ang tatlo pa na sumama sa kanya dahil hindi niya alam ang mga pangalan or address ng mga ito. Ang kanilang relasyon ay limitado sa pagiging bahagi ng isang grupo ng mga mahilig sa makinarya, na sapat na para kay Shiva. Kinuha niya ang mga bahagi ng AMEM na dati niyang itinago at siniyasat ang mga ito, gumagala hanggang gabi bago umuwi. Pagkatapos, narinig ni Shiva na may humihingi ng tulong. Dahil sa kuryusidad na may halong takot ay napahawak siya ng mahigpit sa kanyang stick habang dahan-daang lumapit sa pinanggalingan ng tunog. Sa likod ng mga makakapal na puno ay nagpakita ang isang kahon na gumagawa ng ingay. Ipinakilala nito ang sarili bilang Guy, isang artificial intelligence na may sariling kamalayan at buhay. Ayaw ni Shiva na masangkot sa gulo at aalis na sana, ngunit inaasahan na ni Guy ang reaksyong ito. Pinagalitan siya nito at alam pa nitong may itinatago si Shiva na kagamitan sa komunikasyon sa mga AMEM. Si Guy ay desperadong nakiusap kay Shiva na iligtas ito dahil ubos na ang baterya nito. Habang nagbabala na may paparating, kaagad pagkatapos, isang sasakyan ng militar ang nagpakita. Natagpuan ng mga kawal si Shiva at tinanong kung bakit siya naroon sa oras na iyon. Mahinahong sumagot si Shiva na nagcamping lang siya, ngunit hindi sila naniwala sa kanya dahil ito ay isang lugar kung saan naganap ang isang labanan at naruroon ang mga labi ng AMEM. Nabanggit din nila na may nakita silang nagnanakaw ng kagamitan. Hiniling ng dalawang sundalo na suriin ang ID ni Shiva. Bagaman siya ay isang ulila na nabubuhay sa mana at kapakanan na may ganap na malinis na record, siya ay pilit na sinuri. Nang wala silang makita, sa wakas ay pinakawalan nila siya. Nang maayos na, bumalik si Shiva at dinala si Guy sa isang abandonadong pagawaan na palihim niyang inookupahan. Sa likod ng isang security door ay isa pang AMEM. Sinimulan ni Shiva na i-charge ang baterya ni Guy, at ang AI ay nagtanong kung siya mismo ang nag-assemble ng AMEM na ito. Ipinaliwanag ni Shiva na dati niyang natuklasan ang pagawaan na tila isang relic na may mga kagamitan pa rin sa loob. Matagal siyang nagbukas ng pinto sa secret room, at nang mabuksan niya, nandoon na ang AMEM. Gayunpaman, wala itong central control device, kaya naman masigasig itong pinag-aaralan ni Shiva hanggang ngayon. Iyon din ang tanging saya na maaari pa niyang panghawakan sa mga panahong ito. Nagpahayag ng paggalang si Guy sa libangan ni Shiva at biglang nagtanong kung ano ang gagawin ni Shiva pagkatapos makumplito ang AMEM. Nanatili siyang tahimik nang hindi sumagot. Idinagdag ni Guy na kung ito ay para lamang sa libangan, ayos din iyon, dahil kahit noong digmaan sa hangganan, ang mga tao ay nagbabayad ng pera para sa tubig at pagkain para lamang mapanood ang dalawang robot na naglalaban. Ang lahat ay nagmula sa kanilang mga interes. Ayaw ng makarinig pa ni Shiva, kaya pinutol niya si Guy, binuksan ang signal jamming, at umalis,
iniwan si Guy na mag-charge sa workshop. Nang magsara ang pinto, agad na kumilos si Guy, iniskan ang buong pagawaan at kinokontrol ang makinarya upang maghanda para sa ilang plano. 3 araw na ang lumipas mula noong umalis si Shiva at ang patuloy na pag-ulan ay nag-alala sa kanya na baka maubos ni Guy ang supply ng kuryente sa workshop. Kinabukasan, nahuli ng militar ang mga kaibigan ni Shiva habang sinusubukan nilang baguhin ang isang sasakyan gamit ang mga pyesa ng AMEM. Itinuring ng commander na ang 3 ay mga tulisan, na nagpapakita sa kanila ng larawan ni Shiva at humihingi ng impormasyon kung ayaw nilang masawi. Samantala, nasa bahay si Shiva na nag-aayos ng headphone nang makuha ni Guy ang signal at hinikayat siyang umalis kaagad dahil darating ang mga sundalo. Gaya ng hinulaan, sinugod ng mga sundalo ang bahay ngunit hindi nahanap si Shiva. Kaya tiningnan nila ang mga kamera sa lugar. Tumakbo siya sa workshop at namangha siya nang makitang natapos na ni Guy ang AMEM. Ngunit bago pa niya ito maproseso, sinundan na siya ng mga sundalo. Sa pamamagitan ng mga kamera, nakilala nila ang 2 robot mula sa Oceania kasama ang 3 nakunan na kaibigan ni Shiva na bihag. Hinala ng commander na si Shiva ay miyembro ng isang tulisan na organisasyon, at tumanggi siyang makinig sa mga paliwanag na ang 3 ay mga mahilig sa modification ng sasakyan. Agad niyang itinutok ang kanyang baril na may pananakot. Noong una ay nilayo ni Shiva na sumunod para protektahan sila, ngunit nagsalita si Guy, sinabing makukulong siya ng tuluyan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay or maaari siyang lumaban at makahanap ng ibang paraan. Inihambing ni Guy si Shiva sa isang isda, alinman sa tanggapin ang pagiging nakakulong or tumalon sa Dragon Gate at mag-transform sa isang dragon. Pinayuhan nito na kung pinagkakatiwalaan ito ni Shiva, dapat niyang i-pilot ang AMEM. Nang walang pag-aalinlangan, nagpa siya si Shiva na i-pilot ito kasama si Guy. Nang walang makitang paggalaw ang commander, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpaputok. Mabilis na pumasok si Shiva sa cockpit at ipinasok si Guy na parang susi. Sa loob ng ilang segundo, natapos ang sistema ng pagsusuri at nagpakita ang pangalang Kinbo. Habang nagsimula ang retinal scan, nakita ni Shiva ang buong eksena sa labas. Si Guy ngayon ay nagpakita na may mas cute na anyo. Pagkatapos ng maikling panahon na pagpamilyar sa isang cockpit, transform ni Shiva si Kinbo sa anyo ng humanoid robot. Kasunod ng patnubay ni Guy, nagmamadaling lumabas si Kinbo na ikinagulat ng lahat. Lumipad si Shiva patungo sa isang kaaway na AMEM at sinuntok ito, pagkatapos ay hinawakan ito at inihagis sa isa pa. Mabangis na gumanti ng putok ang mga kaaway, na pinilit na umatras si Shiva at humanap ng takip. Ang isa pang AMEM ay tumalon mula sa likuran, na lumikha ng isang pincer na pag-atake. Naging mapanganib ang sitwasyon at sinabihan ni Guy si Shiva na gumamit ng isang finishing move, na sinasabing dapat niyang isiga ang pangalan ng skill para maging cool ito. Sa nagliliyab na mga mata, habang ang 2 AMEM ay sabay na sumigaw si Shiva, Iron Bombardment. Ginamit ni Kinbo ang sandata nito para tumusok sa isang makina, pagkatapos ay mabilis na hinablot ang nasa likod, at binasag ito sa natitirang kalaban. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nadama ni Shiva na tunay na buhay. Kaagad pagkatapos, kinaladkad ng isang sundalo ang 3 kaibigan ni Shiva bilang mga bihag at inutusan siyang sumuko. Agad na nagsalita si Guy, iginiit na haharapin nito ang sitwasyon. Nagbago ang boses nito, naging malamig at matalas, na nagpapahayag na ang 3 ay mga kasangkapan lamang na pinagsamantalahan ni Shiva upang mangolekta ng mga pyesa para sa pagkukumpuni ni Kinbo. At ngayong kompleto na ang makina, wala na silang halaga. Hindi huminto doon, diretsyong pinuna ni Guy ang komandante, na sinasabing napalampas niya ang pagkakataong mahuli ang mga tunay na tulisan at sa halip ay inaresto at pinarusahan ang mga inosenteng sibilyan, na siyang tunay na kahihiyan. Matapos ang mapanukso at mapaghamong mga salitang ito, umatras sina Shiva at Guy, nagsimula ng isang buhay ng pagtatago sa ilalim ng matinding pagtugis. Nang gabing iyon, huminto si Shiva upang tingnan ang Kinbo. Nang buksan niya ang kanyang telepono, nakita niya ang pinaghahanap na abiso na may mga charges sa krimen na nakalakip sa kanyang pangalan, ngunit ang kanyang kumakalam na tiyan ay nag-iwan sa kanya ng kaunting kakayahan sa pag-iisip upang pag-isipan ito.
Tinanong niya si Guy tungkol sa kanilang susunod na plano at sinabing kailangan nilang tumawid sa dagat sa loob ng Sedto upang makapasok sa Okama, na nasa labas ng jurisdiction ng militar ng Oceania, kaya mababawasan ang panganib na masubaybayan. Kung sila ay hahabulin pa, ang tanging pagpipilian nila ay ang mamuhay bilang mga palaboy. Dahil sa makatwirang paliwanag, nagpahinga si Shiva at nakatulog para mag-ipon ng lakas para sa paglalakbay bukas. Kinaumagahan, kinailangan ni Shiva na itago si Kinbo habang inanunsyo ni Guy na kailangan nito ng pahinga pagkatapos magproseso ng napakalaking impormasyon noong nakaraang araw. Matapos ang gawaing ito, lumabas si Shiva upang maghanap ng pagkain. Makalipas ang mahigit isang araw na hindi kumakain, lumapit siya sa isang hardin na puno ng mga gulay. Sumagi sa isip niya na dahil binansagan na siyang kriminal, ang pagnanakaw ng ilang ani ay hindi makakagawa ng malaking pagkakaiba. Kaya, pumitas siya ng kamatis at nang kakagaitin pa lang niya, nagpakita ang may-ari ng hardin na may hawak na karit. Natarante si Shiva at paulit-ulit na yumuko bilang paghingi ng tawad. Pero sa halip na magalit, sinabi ng may-ari ng hardin na kapag tinulungan siya ni Shiva, papakainin siya. Sa patnubay ng matanda, tumulong si Shiva sa pag-ani ng mga gulay at prutas. Pagsapit ng tanghali, ginantimpalaan siya ng mga masarap na kamatis na bagong babad sa batis. Pagkatapos kumain, hiniling ng matandang lalaki kay Shiva na maghasik ng mga buto, at masigasig siyang nagtrabaho hanggang gabi. Sa kabila ng pagiging abala buong araw, hindi siya nakaramdam ng pagod. Sa halip, masaya siyang nakararanas ng bagong bagay na hindi available sa buhay urban. Nasaksihan ang kasipagan na ito, nagpa siya ang may-ari na anyayahan si Shiva sa bahay. Malugod silang tinanggap ng kanyang asawa, naghanda ng hapunan, at sinabihan siyang maligo bago kumain. Isang masaganang pagkain ang inihain, at hindi maitago ni Shiva ang kanyang damdamin nang matikman ang unang kagat. Ang simple ngunit tunay na lasa ay nagpapabalisa sa kanya nang hindi sinasadya, dahil ito ay ganap na naiiba sa murang fast food na kinakain niya araw-araw. Ang mainit na pakiramdam na ito ay nagpasaya kay Shiva, ngunit ang panandaliang kagalakan ay naputol nang lumabas sa TV ang nais na broadcast ng balita. Sa kalituhan ni Shiva, ibinahagi ng may-ari na minsan ay nagkaroon siya ng anak na nasawi sa digmaan sa hangganan. Nangako ang mag-ama na magkasamang mangisda, ngunit hindi natupad ang pangarap na iyon. Ang bangkang pangisda ay nanatiling inabandona, at kung kailangan ito ni Shiva, ipapahiram ito ng may-ari sa kanya. Naniniwala rin siyang hindi masama si Shiva dahil ang isang tunay na kriminal ay hindi yuyuko ng malalim sa paghingi ng tawad kapag nahuling nagnanakaw ng mga gulay, at hindi rin sila masipag na tulungan siya sa buong araw. Binigyang diin ng matanda na sa magulong panahong ito, hindi dapat mawalan ng tiwala ang mga tao sa isa't isa, at ilalagay niya ang pananampalatayang iyon kay Shiva. Ang mga salitang ito ay nagpaiyak kay Shiva habang paulit-ulit niyang ipinapahayag ang kanyang pasasalamat. Para mawala ang mabigat na kapaligiran, ngumiti ang asawa at sinabing titingnan niya kung tapos na ang paglalaba, at mabilis na nag-alok si Shiva na tumulong. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Mabilis na itinago ng may-ari si Shiva, pagkatapos ay pinuntahan ang hepe ng pulisya na dumating upang suriin kung may nagtatagong mga kriminal. Mariin niyang sinabi na walang tao doon. Bagamat napansin ng hepe ng pulisya ang sapatos ni Shiva, pansamantalang hindi niya ito pinansin dahil sa tiwala niya sa reputasyon ng matanda. Noong gabing iyon, muling nakipag-ugnayan si Guy kay Shiva, sinabing narinig nito ang lahat at naunawaan na sinadyang pumikit ang hepe ng pulisya. Pero napagtanto nilang dalawa na kung magpapatuloy sila roon, malalagay sa panganib ang matatandang mag-asawa. Kaya naman, kinaumagahan, umalis si Shiva, nag-iwan ng sulat. Sa loob nito, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa kanilang kanlungan, nagpasalamat sa kanila para sa pagkain at mainit na mga salita, at humingi ng pahintulot na humiram ng bangka. Sinadya niyang magulo ang bahay para magmukhang inatake sila, para hindi madamay ang mag-asawa. Ikinonekta ni Shiva ang bangka kay Guy, na nagsimula ng isang bagong paglalakbay. Gayunpaman, ang mga alalahanin ay tumitimbang ng husto habang ang mga paratang laban sa kanya ay patuloy na tumataas, kahit na karamihan ay hindi sa kanya sanhi. Tiniyak sa kanya ni Guy na malilinawan ang lahat hanggat patuloy na sumusulong si Shiva. Nang marinig ito, mas nakaramdam ng tiwala si Shiva.
Inihayag ni Guy na papalapit na sila sa kabilang baybayin kung saan ang digmaan sa hangganan ay mahigpit na nakipaglaban. Bago sila makapaghanda, pinalibutan sila ng hukbong Asyano, na nagtayo ng isang pormasayon na may hindi bababa sa 12 makina. Nang walang paraan upang umatras, ang tanging pagpipilian ni Shiva ay sumugod ng diretso. Kasunod ng mga tagubili ni Guy, gumawa si Kinbo ng napakalaking paglukso, dumaong sa isang sirang tulay sa malapit, pagkatapos ay sumugod upang ibagsak ang isang amem, ginamit ito bilang isang kalasag at itinulak ang dalawa sa tubig. Ang nakatutuwang pakiramdam ay kumalat sa buong katawan ni Shiva habang patuloy niyang tinatalo ang dalawa pang kaaway. Namangha ang commander ng hukbong Asyano sa liksi ng Kinbo. Samantala, nakita ni Guy ang 4 na makina na naglalok sa kanila mula sa malayo. Agad na pinaatake ni Shiva kay Kinbo ang dalawang kaaway at kumuha ng baril. Bagamat hindi niya ito magagamit dahil sa mga kinakailangan sa pag-verify ng pagkakakilanlan, ginamit pa rin niya ang hawakan ng baril upang basagin ang ulo ng kalaban. Nang dumating ang mga reinforcement upang palibutan sila sa lahat ng 4 na panig, mabilis na nakita ni Guy ang isang mataas na kapasidad na baterya sa malapit. Ang pagsabog nito ay magbubukas ng ruta ng pagtakas. Sinamantala ang baril ng mga bala, inihagis ni Shiva ang baterya, lumikha ng isang malaking pagsabog, at nakatakas kasama si Kinbo. Gayunpaman, pinaputukan pa rin sila, na may sunod-sunod na mga putok na tumama sa binti ni Kinbo, na naging dahilan upang ito ay mawalan ng malay. Agad silang pinaligiran ng kalaban, marubdob na pinaputukan ang cockpit. Hiniling ng komandante na tapusin si Shiva. Pinigilan ni Kinbo ang unang alon, ngunit ang sitwasyon ay nanatiling delikado, at sa pinakakritikal na sandali ay isang putok ang umalangaw mula sa malayo, na nagpababa ng isang amem. Agad na pinaigting ng hukbong Asyano ang kanilang pagbabantay, na sinuri ang paligid para sa proteksyon. Gayunpaman, dahil sa sobrang layo at nakaharang sa view ng bulubundukin, nakaharang ang mga target, at bawat putok ng bala ay naging dahilan ng pagkalaglag ng mga amem. Nang may baba na ang lahat, ang piloto mula sa kabilang panig ay nagbukas ng komunikasyon kay Shiva, na ipinaalam sa kanya ang lokasyon na kailangan niyang puntahan at magbigay ng password. Pagkatapos, ang piloto na ito ay nagpaputok ng 2 smoke round, na lumikha ng pagkakataon para sa Kinbo na ligtas na umatras. Salamat sa smoke screen na iyon, hindi natunto ng hukbong Asyano ang mga track ni Shiva. Hindi nagtagal, nakilala ni Shiva ang taong nagligtas sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat, ipinakilala ang kanyang sarili at si Guy. Gayunpaman, si Guy ay naging masungit ng mapagtanto na mayroong isa pang artificial na katalinuhan na naruroon. Ang iba pang AI ay nagsalita bilang pagbati, at silang 4 ay sumakay sa isang sasakyang pangtransportasyon at umalis. Ang iba pang AI ay nakilala ang sarili bilang Keith, habang ang piloto ay ipinakilala bilang si Garino, na ngayon ay may sensinang nagmamasid at tinutukoy ang kanilang ruta. Ipinaliwanag ni Keith na ang kalsadang ito ay ginawa bago ang digmaan sa hangganan, isang labi ng isang proyekto sa highway. Ang kalsada ay pinondohan ng pribadong kapital at itinayo ng palihim, kaya't hindi ito nalalaman ng kaaway, na nagpapahintulot sa kanila na lumipat ng walang takot na matuklasan. Nang turn na ni Shiva, curious niyang tinanong kung sino si Garino na may masungit na kilos. Ipinaliwanag ng lalaki na sa kasalukuyan ay may mga Japanese na nagpipilot sa amem at nagtatag ng sarili nilang hukbo na may layuning ibalik ang Japan. Binanggit ni Garino na ang kanyang organisasyon ay tinawag na Yadaguraso. Sa sandaling iyon, sinabi ni Garino na sa wakas ay nakilala na ni Shiva ang mga tunay na tulisan. Pagkatapos ay dinala si Shiva sa kampo ng Yadaguraso kung saan nakilala niya ang mga maintenance worker. Bagaman kinukutya nila siya bilang mahina, pumayag silang ayusin ang Kinbo. Hindi nagtagal, may lumabas na babae at nagpakilalang si Rina, ang nakatatandang kapatid ni Garino. Siya ang kumuha kay Shiva upang makilala si Kondo, ang pinuno ng pangalawang unit ng Yadaguraso. Pagkatapos ng ilang kasiyahan, sinimulan ni Kondo na tanungin si Shiva ng maraming tanong na parang isang interogasyon, tulad ng kung mayroon siyang mga kasamahan sa koponan na nag-install ng Kinbo, or kung ang artificial intelligence na Guy ay na-program mismo ni Shiva. Bagamat naguguluhan pa rin sa mga tanong na ito, nanatiling kalmado si Shiva habang sumasagot. Sinabi niya na natagpuan niya si Kinbo sa halos kumpletong estado. Ni-reinstall lang niya ito at hindi sigurado kung gagana ito.
Para naman kay Guy, dinampot niya ito sa kagubatan, at pagkatapos ay konekta ito, nakakagulat na nag-activate ito. Nang marinig ito, agad na iginiit ni Kondo na ang Kinbo ay orihinal na pag-aari ng Yadaguraso at ibinunyag din na mayroong isa pang pares ng mga bagay na binuo batay sa platform ng AMEM, na piniloto ng isang piloto na nagngangalang Yokan. Idinagdag din ni Kondo na ang dahilan kung bakit hindi kaagad nagsimula ang Kinbo ay dahil kulang ito sa isang bahagi na naka-schedule para sa transportasyon. Ngunit kapwa ang piloto at ang kumokontrol na AI ay naambush, na iniwang natutulog ang Kinbo hanggang sa matagpuan ito ni Shiva at napilot ito. Nang marinig ito, tila naiinis si Guy at nagtanong kung sinadya ng Yadaguraso na bawiin si Kinbo. Sumagot si Kondo na hindi magiging patas kay Shiva at sa halip ay nag-alok ng ibang kasunduan. Maaaring piliin ni Shiva na sumali sa kanila. Ang Yadaguraso ay hindi isang tulisang organisasyon gaya ng inaangkin ng propaganda, ngunit isang puwersang nag-aalsa. Hindi sila gumamit ng matinding hakbang, kaya hindi sila matatawag na tulisan. Dahil si Shiva ay parehong may kakayahan sa pag-aayos at maaaring makipaglaban sa Kinbo, naniniwala sila na siya ay angkop na sumali. Nag-alinlangan si Shiva dahil alam niyang kung papayag siya, kailangan niyang pumaslang ng mga tao. Nagalit dito si Garino, binigyang diin na hindi laruan si Kinbo kundi sandata ng digmaan. Ipinakita niya kay Shiva ang isang video ng maraming Japanese na pinaslang, pagkatapos ay binatikos siya, na sinasabing hawak ni Shiva ang kapangyarihang iligtas sila sa kanyang mga kamay. Gayunpaman ang kanyang pag-aatubili ay kaduwagan. Sa pagharap sa pag-aalinlangan ni Shiva, galit na sumugod si Garino. Ipinaliwanag ni Kondo na minsan nang tinanggap ng ama ni Garino ang adhikain na muling buhayin ng Japan ngunit nasawi ito bago ito matupad, kaya naman naiinip si Garino at determinadong tapusin ang hiling na iyon sa lalong madaling panahon. Sa wakas, ipinaubaya ni Kondo ang desisyon kay Shiva, na nagsasabing maaari siyang tumanggi, at kung gusto niya, tutulungan pa rin nila siyang mabawi ang kanyang pagkakakilanlan ng mamamayan at bumalik sa normal na buhay sa ilalim ng ibang pangalan. Ngunit bilang kapalit, kailangang ibalik si Kinbo. Nang marinig ito, nanatiling tahimik si Shiva, na nagsasabing kakailanganin niya ng oras para mag-isip. Pag-alis sa lugar na iyon, nag-iisip siyang umupo sa looban. Sa sandaling iyon, dumating si Rina para makipag-usap sa kanya. Umupo si Rina sa tabi niya at dahan-daang nagsimula ng pag-uusap. Agad na tinanong ni Shiva kung bakit siya sumali sa hukbong nag-aalsa. Dahan-daang ikinwento ni Rina na minsan ay nagkaroon siya ng masayang pamilya, ngunit lahat sila ay nasawi sa isang aksidente sa trapiko, pangunahin ng sanhi ng isang sasakyang militar mula sa hukbong Asyano. Dahil sa diplomatic immunity, ang mga responsable sa pagkasawi ay hindi pinarusahan at sa halip ay sinisisi ang kanyang pamilya, na pinipilit silang magbayad ng kabayaran. Pinuno ng alaalang iyon si Rina ng galit, at naniniwala siyang maraming Hapon ang nagbahagi ng mga katulad na hinaing, kaya naman pinanggako niya ang kanyang sarili sa kilusang pagpapanumbalik ng bansa. Matapos marinig ito, bumulong si Shiva na wala siyang wastong dahilan para sumali, dahil nasawi ang kanyang mga magulang dahil sa sakit na hindi nauugnay sa militar. Sa una, tiningnan niya ang pag-assemble ng Kinbo bilang isang libangan lamang. Ngunit mula nang makipaglaban kasama sina Guy at Kinbo, naramdaman niya ang pananabik sa larangan ng digmaan. Bagaman nangingibabaw pa rin sa kanya ang takot ng nahaharap sa kasawian, inilagay ni Rina ang isang nakapagpapatibay na kamay sa kanya, sinabing siya ay ipinadala upang hikayatin siya na sumali sa Yadaguraso. Ngunit kung siya ang kanyang nakababatang kapatid, hihilingin lamang niya na mamuhay ito ng mapayapa. Pinayuhan ni Rina si Shiva na pahalagahan ang kanyang sarili, na sinasabi na kung walang tao sa kanilang tabi, hindi magiging masaya ang mga tao. Ang mga salitang ito ay nagpaalaala kay Shiva sa matandang mag-asawa na minsang kumupkop sa kanya, at unti-unti siyang nakabuo ng sarili niyang desisyon. Noong gabing iyon, inihayag ni Kondo na hinigpitin ng hukbo ng Asya ang seguridad pagkatapos ng insidente sa Kinbo, kaya pansamantalang ipagpapaliban ng Yadaguraso ang kanilang mga plano at bumalik sa punong tanggapan. Nabanggit ni Rina na hindi siya sigurado kung papayag si Shiva na sumali, habang si Garino ay mukhang hindi nasisiyahan. Kinaumagahan, ginaising ni Garino si Shiva para sa pagsasanay, na nagbibigay ng listahan ng mga ehersisyo at nagsimula kaagad, na pinilit na sumunod si Shiva. Samantala,
kinuha ni Rina si Guy para tingnan ang mga accessories na ini-install para sa Kinbo. Pagsapit ng hapon, pagod na si Shiva, at ipinaalala lang sa kanya ni Garino na ngayon pa lamang ang simula bago lumayo. Sa gabi, nakahiga si Shiva na nakikinig kay Guy na masigasig na naglalarawan sa kadakilaan ni Kinbo, ngunit mabilis na nakatulog. Kinabukasan, muling tinawagan siya ni Garino, at noong gabi, si Shiva ay pagod, nakatanggap ng pampatibay loob mula sa lahat at maging ng inuming nakapagpapasigla. Lumipas pa ang ilang araw, at unti-unting nakikibagay si Shiva habang nasaksihan ni Guy ang bawat pagbabago sa Kinbo. Isang araw, hinayaan ni Garino na matapos si Shiva ng maaga. Sa kanyang pagbabalik, tinawag siya ni Rina upang makita si Kinbo kasama ang bagong baluti, espada, at artillery nito, na hindi niya maiwasang handgun. Pagkatapos, inanyayahan siya ni Rina sa batis kung saan siya casual na nag-alis ng damit at hinayla si Shiva sa tubig. Habang naliligo, tinanong niya kung nakapagdesisyon na ba siya kung ano ang gagawin pagdating nila sa Hiroshima. Inamin ni Shiva na natatakot pa rin siyang lumaban ngunit nakita niyang hindi naman masama ang mga tao rito. Susundan niya sila at lalaban sa tabi ni Kinbo. Ngumiti si Rina at tinapik-tapik ang ulo niya. Noong gabing iyon, nagtapat si Shiva kay Guy, na tumugon na ito ay palaging susuportahan siya. Nag-report din si Rina kay Kondo. Kinabukasan, sinubukan ni Shiva at Guy ang na-upgrade na Kinbo. Ang makina ay gumalaw ng maliksi, kahit na hiniwa ang isang malaking bato sa kalahati. Pagkatapos, kinuha ni Garino ang mga kontrol, na ipinaliwanag na kailangan niyang maging pamilyar dito kung sakaling masawi si Shiva at gusto rin ni Shiva na subukang i-pilot ang kanyang makina. Isang practice match ang inayos kung saan kinokontrol ni Garino ang Jogan robot habang tinulungan ni Keith si Shiva. Ang labanan ay balanse, kasama si Guy na patuloy na nagsasalita, nakakainis kay Garino, habang pinayuhan ni Keith si Shiva na baguhin ang mga armas ng may kakayahang umangkop. Nang maabala si Shiva, lumapit si Garino. Pinaalalahanan siya ni Keith na gamitin ang kalasag at ilabas ang kutsilyo para desarmahan ang kalaban. Ngunit nagawa pa rin ni Garino na makakounter, na inatake ang balikat ng Jogan, na nagresulta sa isang draw. Sa wakas ay kinilala ni Garino si Shiva bilang isang tunay na piloto. Ang kagalakan ay hindi nagtagal dahil sa sandaling iyon ay inatake ang kampo na may paparating na itim na amem. Nagpakita ang itim na amem at unang pinuntirya ang mga sasakyang pang-transport na may dalang mga pyesa ng amem, na winap out ang mga ito. Matapos sirain ang mga ito, inilipat nito ang atensyon sa mga puwersang nag-aalsa. Nang malapit nang bumagsak ang higanteng braso nito, sumugod si Kinbo upang harangan ito, at agad na naglaban ang dalawa. Napansin ni Guy na ang braso ng kalaban ay gumagawa ng abnormal na init at iniulat na walang data sa istruktura or mga tampok ng ganitong uri ng amem. Kaya, ang mga tripulante ay kailangang maging lubhang maingat. Sa sandaling iyon, dumating si Rina upang magbigay ng suporta. Ngunit pagkatapos na magpaputok lamang ng ilang putok, ang itim na amem ay biglang lumapit at hinampas siya ng isang suntok, na ikinasawi niya kaagad. Ang biglaang pagkasawi ay nagdulot ng pagkabigla kay Shiva. Kailangang tumawag kaagad si Guy, na hinihiling na umatras kaagad upang maiwasan ang susunod na pag-atake ng kalaban. Sabay-sabay na inutusan ni Kondo ang dalawa na bumili ng oras, sinabing kailangan nilang maantala para ilikas ang lahat ng tauhan sa kampo. Nang mapagtanto ni Garino na ang makinang nasa harap niya ay ang pumaslang sa kanyang ama, nawalan siya ng katinoan. Hindi niya pinansin ang mga babala ni Keith at buong lakas na umatake. Bumabalik ang mga lumang alaala at naalala niyang hiniling niya sa kanyang ama na hayaan siyang piloto ang Jogan sa halip na ang makina ng pagsasanay. Pumayag ang kanyang ama, sa pag-aakalang walang panganib, at pagkaalis niya, ang kanyang unit ay tinambangan ng Aiden. Saktong dumating si Garino para makitang bumagsak ang kanyang ama sa kamay ng itim na makina. Nangako siyang ipaghihiganti siya sa lahat ng paraan. Nagbabala si Keith na ang kanyang mga physiological indicator at neural load ay lampas sa mga limitasyon ng kaligtasan, at hinimok siya na pigilan ang kanyang sarili upang mapanatili ang tumpak na kontrol sa Jogan. Ang itim na amem ay diretsyong ibinato ang sandata nito kay Jogan at sumugod si Kinbo para harangan ang atake. Sinigawan pa rin ni Garino si Shiva na umiwas habang hinihiling ni Kondo na magtulungan ang dalawa sa labanan, na nagsasabing kung matatalo sila, masasawi ang lahat sa base.
Nagpatuloy si Keith sa mga salitang nagbibigay ng katiyakan at tinulungan si Garino na maging matatag. Bagamat parehong kinumpirma ni Guy at Keith na wala silang tactical na data sa kaaway, ang tanging impormasyon na nakalap ay sinira ng makinang ito ang lahat ng bagay sa landas nito, na nagdulot ng mabibigat na casualty sa parehong mga hukbong Asyano at Hilagang Amerika. Tinawag ito ng militar na Phantom. Sumugod ang Phantom gamit ang malakas at napakabilis ng kidlat na pagsugod, itinulak pabalik si Kinbo at pagkatapos ay nagsagawa ng serye ng mga combo attack na nakadirekta kay Shiva. Nagpaputok si Garino bilang suporta at hindi inaasahang umatras ang Phantom, gamit ang baril na ninakaw nito mula sa mga puwersang rebelde upang gumanti ng putok. Nalito nito si Shiva dahil hindi nito kailangan ang pag-verify ng pagkakakilanlan para ma-activate ang armas. Ipinaliwanag ni Keith na sa paghaharap sa ama ni Garino, nawalan ng braso si Phantom. Inalis nito ang isang braso mula sa isa pang amim, ikinabit ito sa katawan nito, at itinuring itong sarili nito, kaya nilalampasan ang mga lock ng pagkakakilanlan. Ang Phantom ay patuloy na gumagalaw na parang The Flash. Nilalayo ng Jogon na paputukan ito at si Kinbo ay sumugod para harangan ang dinaraanan nito. Iritadong hiniling ni Garino kay Shiva na lumabas sa kanyang linya ng putok. Sumagot si Guy na kung ganoon ang kaso, dapat siyang magpaputok ng tumpak. Sa kabila ng palitan ng mga salita, ang dalawa ay umatras sa isang kontroladong paraan, at ang kanilang ritmo ng koordinasyon ay naging hindi komportable kay Phantom. Sa puntong ito, si Masuzu mula sa maintenance team ay nakipag-ugnayan upang ituro ang lokasyon para sa paghahatid ng armas. Nagpaputok ng blind round si Garino para malito ang mga sensor ni Phantom. Parehong bumili si Shiva at Garino patungo sa mga coordinate ng supply. Ang Phantom, na nakita ang kanilang plano, agad na humabol. Natanggap ng dalawa ang kanilang mga sandata nang makalapit si Phantom. Lahat ng tatlong makina ay kumuha ng mga defensive position. Unang umatake ang Phantom at hinarang ng Heatblade ni Kinbo ang unang pag-atake habang ang Jogon ay nagbigay ng sniper support. Pinipigilan ni Phantom ang atake, pagkatapos ay diretsyong binilisan na sumugod kay Jogon. Habang tumatakbo si Kinbo para iligtas ito, inihagis ni Phantom ang katawan ni Jogon kay Kinbo. Inaasahan na ni Guy ang hakbang na ito at inutusan si Kinbo na tumalon, lumipat sa baril, at nagpaputok ng tuloy-tuloy mula sa itaas. Habang itinaas ni Phantom ang braso nito para humarang, agad na nakalapit si Shiva, pinutol ang isang braso nito at pagkatapos ay inipit ang binti nito gamit ang isang tulak upang hindi ito makakilos. Hinawakan ni Garino ang natitira at lumipat siya sa armor-piercing rounds at paulit-ulit na pinaputukan ang ulo ni Phantom. Sa kabila ng matinding pinsala sa ulo nito, gumagalaw pa rin ang Phantom. Tumalon ito sa likod ni Kinbo, tinulak ng malakas, dahilan para matamba si Kinbo kay Jogon, at naipit ang dalawa sa lupa. Pagkatapos ay isinaaktibo nito ang reaktor nito, naghahanda para sa pagsira sa sarili. Mabilis na tumaas ang init, na nagiging pula ang baluti nito mula sa itim. Si Shiva at Garino ay natigil, kapwa iniisip na sila ay masasawi. Nang idirekta ni Kondo ang artillery sa kanilang lokasyon, inutusan niya silang i-target ang mga joints. Nang maluwag na ang mga joints, kumawala sina Kinbo at Jogon, nakatakas, at nagtago. Hinintay nilang sumabog si Phantom, ngunit nagpatuloy lamang ito sa paglilikha ng init nang hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsabog. Pagsapit ng hapon, iniulat ni Kondo ang malaking casualty sa mga tauhan at kagamitan. Sinabi niya na babalik sila sa punong tanggapan upang magulat, iiwan ang paglilinis ng larangan ng digmaan kina Garino at Shiva, na may mga tagubilin na matapos bago lumipat ang hukbong Asyano. Nang hindi na na-detect ng mga sensor ang mga heat signature, lumabas sina Garino at Shiva para mag-inspection. Natagpuan ni Shiva ang kwintas ni Rina sa gitna ng mga guho. Kinuha niya iyon at nagsimulang umiyak. Pagsapit ng gabi, nagpakita ang hukbong Asyano tulad ng hula ni Guy. Kabilang sa kanila ang isang may pulang buhok na opisyal na may kakayahang basahin ang buong labanan mula sa mga bakas na naiwan. Ang taong ito ay tila nagulat sa pagunlad ni Shiva. Nang napagtanto niyang nagawa ni Shiva na harapin si Phantom, lalo siyang naging sabik na makilala siya. Nanatili siyang nalubog sa kalungkutan kay Rina. Naunawaan siya ni Garino at hindi siya pinilit, na nakaranas ng katulad na trahedya.
Ang may pulang buhok na opisyal ay nag-compile ng impormasyon sa tatlong meme, na nagtapos na si Kinbo ang orihinal na modelo. Si Jogon ay isang sniper configuration, habang ang mga detalye ng Phantom ay nanatiling hindi malinaw. Ipinagpalagay niya na inalis ng Phantom ang lahat ng mga limitasyon at posibleng ang AI sa loob ay nag-evolve sa sarili nito. Pagkatapos ay tinawagan niya ang kanyang teammate na nagngangalang John upang maghanda ng AI para sa susunod na misyon. Kinaumagahan, habang kasama si Guy, tuwirang sinabi ni Shiva kay Garino na nagpasya siyang huwag nang sumali sa hukbong nag-aalsa dahil palagi siyang napapalibutan ng takot sa kasawian. This time hindi na nakipagtalo si Garino. Sumagot siya na mag-uulat siya pabalik kay Kondo at malinaw na sinabi na kung hindi lalahok si Shiva sa labanan, hindi siya papayagang magpatuloy sa pagpilot sa Kinbo. Hiniling niya sa kanya na itago ang Kinbo sa isang discreet na lokasyon at pagkatapos ay ipadala ang posisyon. Bago humiwalay, sinabihan ni Shiva si Garino na mag-ingat. Sinabi ni Garino na ang kanyang buhay ay kanyang sariling pagpapasya. Sinabi ni Shiva na takot siyang masawi, ngunit mas nakakatakot ang pagmasdan ang mga kakilala na isa-isang nasasawi. Tinanggihan ito ni Garino, at sinabing walang karapatan ang duwag na pag-usapan ang kasawian. Sa wakas, dinala ni Shiva si Kinbo para magtago malapit na sapa. Nang makumpleto, umalis siya kasama si Guy, ang kanyang puso ay mabigat sa nangyari, ngunit malinaw pa rin ang isip upang matupad ang kanyang ipinangako. Nang lumabas si Shiva mula sa kagubatan, salamat sa mahusay na pag-overwrite ni Guy ng impormasyon sa kanyang ID card at gusto niyang paunawa, hindi siya nakilala ng mga nakapaligid na lokal, kaya nabawasan ang kanilang hinala sa kanya. Habang gumagalaw ang dalawa, tinanong ni Guy si Shiva kung ano ang susunod niyang plano. Sumagot siya na gusto niyang pumunta sa bahay ni Rina para ibalik ang kwintas nito, at bagaman hindi niya alam kung may natitira pang pamilya, nahulaan niyang may mga kamag-anak pa rin ito. Si Guy, na naghanap na ng impormasyon tungkol sa nakaraang aksidente na kinasasangkutan ng pamilya ni Rina, ay mabilis na natagpuan ang address. Pinasalamatan ito ni Shiva at kapwa nagbahagi ng nakakagaan ng ngiti bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Sa ibang lugar, pinag-uusapan ng dalawang individual na nakasuot ng kapareho ng may pulang buhok ang kanilang mga plano. Piniframe nila ang mga Hapones bilang mga kriminal at pagkatapos ay naglalaro ng mga bayani sa pamamagitan ng pagsugpo sa kanila, sa gayon ay nakakamit ang merito at kaluwalhatian. Para sa kanila, ang buhay ng mga Hapon ay hindi naiiba sa mga barbaro, mga kasangkapan lamang upang ipakita ang kanilang kapangyarihan. Samantala, nakita ni Shiva ang address na ibinigay ni Guy. Ang nakita niya ay isang ganap na patag na bahay na walang natitira pang bakas ng buhay. Sa pag-aakalang may mga kamag-anak pa si Rina sa isang lugar, binalak niyang magtanong sa paligid, ngunit lahat ng nakakita sa kanya ay umiwas sa kanya, natatakot ang mga mata na parang may nakikitang masama. Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang batang babae ang lumapit, nagtatanong kung kaibigan ba siya ni Rina. Kaagad pagkatapos, isang masungit na lalaki ang lumapit, sinisiyasat at tinanong kung sino siya. Nagpakilala si Shiva at iniharap ang kwintas. Natahimik ang lalaki nang makita ito, pagkatapos ay inakay siya. Sa kotse, ipinaliwanag niya na ang bahay ni Rina ay winasak ng hukbong Asyano. Wala na ang lahat ng kanyang mga kamag-anak, at siya mismo ay napabalitang sumapi sa hukbong nag-aalsa. Ang utos na ito ay nagmula sa bagong hinirang na kinatawan ng gobernador, na hindi lamang nanghuhuli ng mga tao, ngunit nagpatakot din sa kanilang mga kamag-anak. Maraming iba pang mga pamilya ang nagbahagi ng parehong kapalaran, na mahalagang isang komprehensibong pagsupil. Dinala niya si Shiva sa isang kainan kung saan nagtipon ang ilan sa mga childhood friends ni Rina. Nakangiti ang mga taong ito habang nagsasalaysay ng masasayang alaala, na hindi alam ang malupit na katotohanan. Ngunit pagkatapos ay kinailangan ni Shiva na sabihin sa kanila na si Rina ay nasawi ng tuluyan. Nang sabihin ang balita, natigilan ang grupo. Ang ilan ay napaluha, lahat ay naaalala ang mabait na puso ni Rina at ang kanyang kahandaang tumulong sa iba. Tinanong nila si Shiva kung ano ang susunod niyang gagawin. Sumagot siya na dahil hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga kamag-anak, ilalagay niya ang kwintas sa puntod ng kanyang pamilya. Ang sagot ay nagpatahimik sa mesa hanggang sa sinabi ng may-ari ng restaurant na alam niya ang lokasyon ng libingan sa kabundukan at medyo matagal marating ito.
Kaya naman, iminungkahi niya si Shiva na mag-overnight dahil ayaw niyang may bata na gumagala sa gabi. Noong una, gusto niyang tumanggi, ngunit umaasa ang lahat na manatili siya, kahit na nagpa siya silang lahat na bibisita sa libingan. Pumayag si Shiva na manatili at agad na naghiyawan ang lahat. Nag-ayos sila ng hot pot meal at dumalo rin si Tio kasama ang kanyang anak na babae. Nang matapos ang pagkain ay umalis na ang mag-ama sa restaurant. Habang tumatawid sa berdeng ilaw, biglang nagpakita ang sasakyan ng gobernador. Ibinaba niya ang bintana at buong tapang na sinisi ang tiyuhin sa pagdumi sa kanyang Amerikana. Sa ibang lugar, ang may pulang buhok na opisyal ay nakatanggap ng bagong modelo ng makina at labis na nasa sabik na naghihintay sa araw na ay pilot ito at tugisin sina Kinbo at Phantom. Sa oras na ito, si Phantom ay nagtatago sa isang kuweba, nag-aayos ng sarili. Kinabukasan, kumalat ang balita na si Tio at ang kanyang anak na babae ay nawala. Nang pumunta ang mga tao sa kanilang bahay, naalis na ang lahat ng ari-arian, na nag-iiwan ng kalituhan. Binanggit ng isa sa mga kaibigan ni Rina ang isang bulong-bulungan na ang sinumang nakakuha ng mata ng gobernador ay mawawala sa magdamag, dadalhin sa mainland, hindi katulad na ibinebenta sa ibang bansa. Malinaw na narinig ni Guy at Shiva ang lahat. Sinuri ni Guy ang data ng kamera, at napaansing walang sasakyang militar ang umalis sa lungsod, ibig sabihin ay nasa loob pa rin ang tiyuhin. Gayunpaman, kulang si Shiva ng kredibilidad para kumbansihin ang lahat. Kaya, ibinunyag ni Guy ang personal na sikreto ng isang tao bilang patunay, na pinaniwalaan sila. Nagpa siya ang grupo na pumunta sa lugar ng gobernador para hilingin na maibalik ang mga nawawalang tao. Ang impormasyong ito ay agad na iniulat kay Kondo, na parehong nakiramay kay Shiva at ipinaalam sa kanya na sa pagbabalik sa punong tanggapan, si Shiva ay magkakaroon ng bagong kasamahan sa koponan, isang piloto na nagmamay-ari ng isang disenyo batay sa Kinbo. Sa tirahan ng gobernador, pinag-uusapan niya at ng kanyang mga nasasakupan ang mga planong ibenta ang tiyuhin bilang sapilitang paggawa at ibigay ang kanyang anak na babae sa mga masasamang tao. Pagkatapos, dumating ang balita na ang mga Hapones ay nagtitipon sa labas upang magprotesta. Pinili ni Shiva na manatili sa restaurant, ngunit hindi nagtagal ay dumating ang balita na ang grupo ng protesta ay naaresto, na kinasuhan ng mga aktibidad na kontra-gobyerno. Nasubaybayan at natuklasan ni Guy na maraming sasakyang militar ang umalis, patungo sa mga residential area para umaresto. Agad na sinabihan ni Guy si Shiva na umalis sa restaurant habang ang may-ari ay nagbigay sa kanya ng lokasyon ng libingan ni Rina, na humihiling sa kanya na magpadala sa kanya ng pagbati. Pinaalis niya siya bago dumating ang militar. Ang grupo ng tiyuhin ay nahuli lahat, pinamunuan sa mga lansangan, at hinatulan ng kasawian. Napatingin si Shiva sa screen ng kanyang telepono, naninikip ang kanyang puso nang makitang may pinaputukan sa mismong lugar. Napahagulgol siya sa pag-iyak, napagtanto ang kanyang kaduwagan, ang alam lamang kung paano tumakas at iwanan ang mga nag-abot ng kanilang mga kamay upang tulungan siya. Sa sandaling ito, ipinayo ni Guy na kung kinasusuklaman ni Shiva ang kanyang kahinaan, bakit hindi magbago upang maging mas mahusay, at ito ay palaging nandyan upang suportahan siya. Ang mga salitang iyon ay nagpagising kay Shiva, na nagpatibay sa kanyang determinasyon. Mula sa batis kung saan nakatago si Kinbo, kumislap ang liwanag mula sa makina nitong mga mata. Nang hapong iyon, nang tatapusin na ang grupo, yumanig ang lupa at nagmamadaling lumabas si Kinbo, itinaas ang kalasag nito. Nataranta ang gobernador at nag-utos ng pag-atake, ngunit ang mga iyon ay hindi karapat-dapat na tawaging ameng. Madali silang pinasuko ni Shiva, kinuha ang isa at itinapon ito sa isa pa. Pagkatapos ay naghatid siya ng isang higanteng atake malapit sa gobernador, na nagpang-inag sa kanya at nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, ipinakalat ni Guy ang lahat ng ebidensya ng kanyang masasamang gawi sa buong mundo. Sa paglalantad ng purong katotohanan, ang may pulang buhok na opisyal ay pinagmamasdan ang eksena mula sa malayo, tumatawa lamang ng malakas at bumibigkas ng mga salita ng papuri. Nagbabala si Shiva na kung maglalakas loob ang gobernador na hawakan muli ang mga Hapones, pupunta siya sa kanyang bahay tuwing gabi. Dahil doon, umalis si Shiva, at pinalaya ang tiyuhin at ang kanyang anak na babae. Kinaumagahan, dumating si Shiva sa tagpuan kasama si Guy, maingat na inilagay ang kwintas sa puntod ng pamilya ni Rina, at tahimik na nagpaalam.
Noong unang panahon, sa isang nayo na nagdadalubhasa sa mga palayok, madalas na sinusundan ng isang batang babae na nagngangalang Sheena ang kanyang lolo upang matutunan ang mga maselang linya na kailangan para makalikha ng magagandang produktong ceramic. Sa ilalim ng kanyang dalubhasa at matigang mga kamay, ang tila walang buhay na luad ay nabagong anyo sa Katanji tanging mga gawa, dala ang kanyang panghabang buhay na dedikasyon. Gayunpaman, isang malaking kalamidad ang naganap. Isang araw, biglang dumating ang hukbong Asyano, walang pakundangan na kinumpiska ang lupain at pagawaan ng pamilya. Hindi nila binigyan ng pagkakataon ang kanyang lolo na tumanggi or lumaban. Ang lahat ay naging malamig na utos. Wala na siyang magawang pagmasdan habang ang pagawaan na itinayo niya sa buong buhay ay ganap na nawasak. Mula sa araw na iyon, wala na siyang lakas na humawak ng luad. Ang kanyang pagsinta ay ibinaon sa tabi ng mga sirang piraso ng palayok. Nang makita ito, hindi maiwasan ni Sheena na malungkot, nangako na balang araw ay ibabalik niya ang workshop ng pamilya upang matupad ang hindi natapos na hiling ng kanyang lolo. Bumalik sa kasalukuyan, ang sitwasyon para sa grupo ni Shiva ay lubhang mahirap. Parehong ang Jogon at Kinbo ay nasa estado ng pagkasira na may maraming kritikal na bahagi na nasira, na naglilimita sa kanilang operasyon. Hindi lang iyon, kailangan ding makarge sina Guy at Keith kung magpapatuloy sila sa pagbibigay ng suporta. Sa panahong ito, agad na nakipag-ugnayan si Guy kay Masuzu para humingi ng tulong. Gustong-gusto niyang tumulong, ngunit nasa mahirap din siyang sitwasyon, na kailangang iwasan ang pagtugis ng hukbong Asyano habang nagmamadaling bumalik sa punong tanggapan. Sa makatuwid, makakapagbigay lamang siya ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga kinakailangang sangkap para makahanap sila ng mga kapalit at makapag-ayos bago magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nag-aalalang tinanong ni Shiva si Guy kung ano ang susunod niyang gagawin. At mabilis siyang inakay ni Guy upang maghanap ng pinagmumulan ng kuryente, na nanganganib sa panganib sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kuryente para makarge ang dalawang AI. Pagkatapos, maingat nilang ibinalat kayo sina Jogon at Kinbo para makapagpahinga sila. Pagkatapos ay sabay na pumasok sa lungsod upang humanap ng matutuluyan. Pagpasok sa hotel, medyo awkward si Shiva, bagamat mula sa lungsod, dahil ito ang unang pagkakataon niya rito. Agad siyang tinukso ni Guy dahil sa pagiging isang talunan ng bansa, na naging dahilan upang subukang pabulaanan ni Shiva ngunit pagkatapos ay pinaalalahanan na huwag pansinin ang sitwasyong ito. Pagkatapos mag-check-in, pumunta na sila sa kwarto nila. Pagkatapos ay pinayuhan ni Keith ang dalawa na maligo kaagad, dahil ang kanilang katawan ay naglalabas ng hindi kanais-nais na amoy. Nagulat siya sa narinig niya at hindi niya akalain na maaamoy ng lahat ang amoy. Ngunit mahinahong sumagot si Keith na hindi nito kailangang gamitin ang mga sensor nito. Ang pagtingin lang sa mga reaksyon ng mga nakapaligid sa kanila ay sapat na. Sa katunayan, lahat ay kailangang takpan ang kanilang mga ilong kapag nakatayo malapit sa kanila. Kaya naman, pagpasok pa lang nila sa silid, agad na sinubukan ng dalawa na linisin ang kanilang mga sarili ng lubusan. Pagkatapos maligo, bumaba sila sa mga lansangan para maghanap ng makakain. Habang kumakain, nakatanggap si Guy ng abiso mula kay Masuzu na naipadala na ang mga kinakailangang sangkap at bukas ay sisimulan na nila ang proseso ng pagkukumpuni. Nang marinig ang balitang ito, naging mas masayahin si Shiva at nagsimulang kumain ng buong puso. Gayunpaman, mabilis niyang napansin na hindi ginagalaw ni Garino ang mga gulay at tinanong niya ito. Ipinaliwanag ni Keith na si Garino ay isang picky eater at hindi sinasadyang tinukso siya ni Shiva tungkol dito. Nagpakita ito ng inis na ugali ni Garino. Napagtanto niyang nagkamali siya sa pagsasalita at nagmamadaling humingi ng tawad, na ipinagtapat na dahil wala siyang kaibigan noon, hindi siya sanay sa pakikisalamuha. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Keith at Guy na huwag mag-alala, dahil ang pagiging masungit ni Garino ay isang paraan lamang upang itago ang kahinaan sa loob. Gayunpaman, hindi maiwasan ng tatlo ang ilang maliliit na argumento. Samantala, sa ibang larangan, ang hukbong Europeo, matapos marinig ang mapanuksong pananalita ni Shiva at dumanas ng malakas na dagok sa kanilang ekonomiya at karangalan mula sa Asya, ay nagsimulang may sensinang naghahanda para sa isang malaking labanang militar. Sa kanilang mga puso ay bumangon ang pag-asa na ang bulaklak ng larangan ng digmaan ay mamumukadkad ng maliwanag na may dugo at pulbura. Kinabukasan, sumakay sina Garino at Shiva ng bus para kunin ang mga sangkap.
Habang nasa daan, sinabihan ni Garino si Shiva na tingnan ang lungsod ng Hapon, na ngayon ay ganap na pinangungunahan, kung saan namuhay ang mga tao sa ilalim ng pang-aapi at kahirapan. Sinabi niya na balang araw ay babawiin niya ang lupaing ito. Pagkatapos, pareho silang huminto sa isang bar kung saan lihim na kumikilos ang mga rebeldeng puwersa. Nang bigkasan ni Garino ang tamang password, ibinigay ng may-ari ang mga paninda at nagpahayag ng pag-asa kay Shiva pagkatapos marinig ang kanyang talumpati. Gayunpaman, sa kanilang pag-alis, isang pagsabog ang tumunog mula sa direksyon ng daungan. Ang hukbong Europeo ay buong tapang na dinala ang AMEM upang salakayin ang lugar na kontrolado ng hukbong Asyano. Ang hukbong Asyano ay nag-counterattack, ngunit mahina at hindi gaanong mahalaga. Mabilis na naghalo sina Garino at Shiva sa lumilikas na karamihan upang mag-obserba. Ang hukbo ng Oceania ay walang pinipiling nagpaputok anuman ang mga sibilyan, na ginawang mas magulo ang sitwasyon. Pagdating sa lugar ng pagtitipon, sinuri ni Guy na maaaring hindi na unahin ng hukbong Asyano ang paglikas ng mga sibilyan, ngunit sa halip ay ituon ang lahat ng puwersa sa depensa. Hindi ito matanggap ni Shiva at gustong humanap ng paraan para tumulong, at pumayag si Garino. Agad nilang nahak ang mga civilian communication device para idirekta ang mga ruta ng paglilikas. Hindi huminto doon, kinuha din ni Keith at Guy ang kontrol sa lahat ng mga display screen ng lungsod, na ginagabayan ang mga tao sa tamang mga landas ng pagtakas. Ngunit ang bilis ng pag-atake ng hukbo ng Oceania ay masyadong mabilis. May takot na hindi sila makakarating sa oras kaya iminungkahi ni Shiva na gamitin ang Kinbo para sa suporta, ngunit sinuri ni Guy na kung babalik sila upang kunin ito at pagkatapos ay bumalik, walang mabubuhay. Ang Asian commander sa puntong ito ay inabando na pa ang mga sibilyan, kung isasaalang-alang ang kanilang pagkasawi ay magiging dahilan para sa internasyonal na opinyon ng publiko na tumalikod laban sa Oceania. Ang mga tao ay desperadong sinubukang tumakas sa gusali, ngunit pinigilan sila ng mga sundalong Asyano. Pagkatapos, isang wasak na Asian AMEM ang itinapon sa kanila, na winasak ang buong gusali at nagdulot ng gulat sa mga sibilyan. Pagkatapos ay dahan-daang nagsara ang mga puwersa ng Oceania. Sa isang saglit na tila walang pag-asa, isa pang AMEM ang biglang sumulpot at gumalaw ito ng may pambihirang bilis. Sa isang kisap mata, pumuslit ito sa gitna ng pormasayon ng kalaban. Tinawag nito ang sarili nitong Reiki, na kumikilos sa ngalan ng hustisya. Pagkatapos mismo ng pagpapakilala, hiniwa ni Reiki ang isang AMEM sa kalahati, pagkatapos ay tumalon ng mataas, ginamit ang katawan ng kalaban bilang isang kalasag, at nagpatuloy sa pagsulong, pinababa ang 3 pang AMEM. Hindi huminto doon, lumiko ito upang lipulin ang mga sundalong Asyano, pagkatapos ay dumiretso sa artilleria, na mabilis na tinalo sila. Sa ilang sandali, ang mga mapa ng magkabilang namumuno na panig ay napuno ng mga pulang tuldok na hudyat ng mga nawasak na puwersa, na may mga bilang ng nasawi na umaabot sa 70%, na nagpipilit sa hukbo ng Oceania na magmadaling umatras. Nasaksihan ito ni Shiva at Garino nang may pagtataka, nakanganga ang kanilang mga bibig sa nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos ay inanunsyo ni Guy na ito ang kanilang bagong teammate. Sa pagtanggap ng mga utos na magtipon-tipon, agad silang umalis, lumipat sa malalim na kagubatan nang sumapit ang gabi. Doon ay nakita nila si Reiki ng sarili nilang mga mata. Nagsalita si Shiva bilang pagbati, ngunit ang isang AI ay gumambala, ipinakilala ang sarili bilang Gilo na may mapagmataas na tono. Sinabi nito na mahal nila ang mga babae at napupuot sa mga lalaki, kahit na pinilit sina Garino at Shiva na iyuko ang kanilang mga ulo bilang pasasalamat sa pagliligtas nito. Matapos ang isang panunumbat, sa wakas ay ipinakita sa kanila ni Gilo ang piloto nito. Mula sa cockpit ay lumabas ang isang babae, walang iba kundi si Sheena. Bumaba siya, hindi umimik, napaluha lang siya sa pagtataka ng lahat. Pagkatapos, silang 3 ay dinala pabalik sa malapit na base ng Yadaguraso. Sa grupo, si Sheena ang unang nagsalita, na nagpapahayag ng kahihiyan tungkol sa kanyang medyo kakaibang pagbati na may kasamang luha. Pagkatapos, nagkusa siyang magpakilala at nakipag-usap kay Shiva. Sa kabaligtaran, pinanatili ni Garino ang kanyang malamig na panlabas, masungit na ugali, at hindi nagsasalita ng marami. Mula sa ibinahagi ni Sheena, nalaman ni Shiva at Garino na ang labanan sa umaga ang kanyang unang tunay na karanasan sa labanan.
Dati, ang pangunahing trabaho niya ay bilang maintenance worker lamang para sa Yadaguraso. Ngunit pagkatapos, biglang sumulpat si Gilo at sinabing dapat siyang maging piloto. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya kaagad, dahil ayon sa kanya, malaki ang tiwala nito sa kanyang kakayahang manghusga ng mga tao. Gayunpaman, tinukso ni Guy at Keith na talagang nahuhumaling lang si Gilo sa mga babae. Ang kapaligiran sa pagitan ng tatlo ay naging masigla nang nagsimula silang magbiro ng malakas, na nagbigay kay Garino ng matinding sakit ng ulo. Sa ibang lugar, pinuntahan ng Red Hair at ng kanyang malapit na kaibigan ang commander. Pinatawag sila ng commander para ibalita na natukoy na ang posisyon ni Phantom. Ayon sa mga mapagkukunan, ang Phantom ay talagang isang unmanned machine na may artificial intelligence na may kakayahang mag-independenteng mag-isip. Gayunpaman, ang kumokontrol dito ay nanatiling isang misteryo. Matagumpay na natalo ni Phantom ang mga puwersa mula sa North America, Asia, Eurasia, at Oceania. Dahil dito, lahat ng mga pinuno ng matataas na antas ay nagnanais kay Phantom na makakuha ng bentahe sa digmaan. Inutusan ng amo si Walter at ang kanyang kaibigan na hanapin ito sa lahat ng paraan, at kung may pagkakataon, agad itong sirain upang maiwasan itong mahulog sa mga kamay ng ibang mga kapangyarihan. Matapos talakayin ng opisyal na negosyo, lumipat siya sa mga personal na bagay. Nakapagtataka, ang commander na ito ay ang biolohikal na ama ni Walter. Inutusan niya ang kanyang anak na maglaan ng oras para makauwi sa darating na bakasyon. Dahil laging nananabik ang kanyang ina na makita siya, tumanggo si Walter bilang pagsang-ayon, saka umalis. Gayunpaman, sa kotse, naunawaan ng kanyang kasama na muling gugugolan ni Walter ang kanyang sarili sa trabaho sa oras ng pahinga, dahil napakaraming misyon na kailangan niyang tapusin. Sa daan, huminto si Walter sa isang pamilyar na panaderia. Masayang binigyan siya ng may-ari ng tindahan ng dagdag na pastry, dahil alam niyang gusto ng North American Alliance na buhayin ang Japan. Ngunit naunawaan ni Walter na ang kontrol ay mananatili pa rin sa mga kamay ng militar ng North America. Kahit na mabawi ng bansa ang autonomiya, ang control center ay hindi makakatakas sa kanilang pagkakahawak. Nag-aalala si Walter na unti-unting magiging kolonya ang Japan, at hindi niya nais na ang mga tao ay umasa ng tuluyan sa mga kapangyarihan sa labas. Kailangan nilang manindagan para mabawi ang pag-aari nila. Pagkatapos kumain ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakad. Sa kotse, ipinagtapat ni Walter na hindi sa ayaw niyang umuwi, kundi ampun siya. Ang ibang mga bata sa bahay ay nasa parehong sitwasyon, ngunit nahirapan siyang makisama sa kanila. Ikinwento niya na halos wala siyang nakitang interesante sa kanya hanggang sa sumapi siya sa militar. Sa unang pagkakataon na nakita niya ang isang AMAME, nagpa siya siyang pumili ng karera sa militar. Katatapos lang ng kwento nang makarating sila sa mission location. Pagsamang muli sa grupo ni Shiva, huminto ang grupo ni Shiva sa isang luxury hotel para magpahinga. Sa puntong ito, nagtanong si Shiva tungkol sa kung bakit naiiba ang tatlong kasamang AI sa mga pangalan ng militar. At ipinaliwanag ni Gilo na sa likod ng pagkakaibang ito ay isang kumpanyang pinangalanang Brenzasen. Sa nominal, ang kumpanya ay naka-headquarter sa Europe at kasalukuyang sumusuporta sa mga rebeldeng organisasyon sa Japan. Gayunpaman, walang nakatitiyak kung ang kumpanyang ito ay may anumang malabong agenda. Ang alam lang nila sa ngayon ay parang maayos ang lahat. Bukod pa rito, ang mga AI na ginamit nila ay orihinal na itinatag ng isang panlabas na ahensya na tinatawag na ILS, maikli para sa Intelligence Learning System. Sa kanila, si Guy ay isang espesyal na kaso. Bagamat nagbabahagi ng parehong source code kina Keith at Gilo, ipinadala siya sa rehiyon ng Oceania ng isang tao. Gayunpaman, silang tatlo ay itinuring na magkakapatid. Pagbalik sa silid, tinanong ni Shiva si Guy kung nagtaka ba siya kung bakit siya ipinadala doon. Pero sinabi lang ni Guy na wala siyang pakialam dahil kontento na siya sa kanyang mga kalagayan ngayon. Samantala, nakilala ni Walter ang dalawang bagong kasamahan, sina Rogelio at Sophie, na tutulong sa kanya sa kampanya upang maalis ang Phantom. Gayunpaman, nagpahayag si Sophie ng pag-aalala at pagtutol, sa paniniwalang ang paggamit ng mga piloto ng tao upang harapin ang AI ay masyadong mapanganib. Kalmadong ipinaliwanag ni Walter na kung gumamit sila ng ibang paraan, kakailanganin nilang pakilyusan ang isang buong kumpanya, na hindi magagawa.
Habang nagkukubli pa rin ang mga puwersang Asyano at Oceania, sa makatuwid ang mga nakatataas ay nagtipon ng mga piling tao upang harapin ang Phantom. Ang katotohanan na si Sophie ang napili ay nagpatunay na siya ay napakahusay, at ang kailangan niyang gawin ngayon ay sundin lamang ang mga utos. Kung nakinig siya, ang Phantom ay magiging tulad ng isang normal na amem. Ngunit kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Kinabukasan, umalis ang grupo ni Shiva para bumalik sa headquarters sa pamamagitan ng ere, habang sinimulan din ng grupo ni Walter ang kanilang operasyon. Tila naramdaman ni Phantom ang kanilang presensya mula sa loob ng kuweba. Agad itong sumugod sa ibabaw, at agad na bumaba si Walter sa posisyong iyon. Sumiklab ang labanan ng aktibong umatake si Phantom. Inutusan ni Walter ang formation na maghiwalay, na nakapalibot dito mula sa maraming direksyon. Sa una, napatunayang epektibo ang taktika na ito, habang ang Phantom ay nakipaglaban sa pagbuo ng lahat ng makina ng tao, isang bagay na hindi pa nito nahaharap noon. Ngunit sa ilang sandali, mabilis na umangkop si Phantom. Nakatuon ito sa pag-target sa kasama ni Walter, na pilit na nahihirapang umatras. Sinubukan ni Rogelio na sumuporta, ngunit hinarang din siya ni Phantom, na ginamit ang lakas nito para ihagis sa kanya ang kaibigan ni Walter. Ang mga puwersa sa labas ay naglunsad ng mga pag-atake ng missile, ngunit ang Phantom ay naglabas ng mga signal jamang na nagpalihis sa mga landas ng paglipad. Nagpatuloy sa pag-atake si Rogelio, ngunit nahuli siya. Ang ikatlong braso ay lumaki mula sa likod ni Phantom, na pinilit na iwanan ni Rogelio ang isa sa kanyang mga braso upang makatakas. Ganap nang umangkop si Phantom sa mga taktika ni Walter at naghahanda na siyang durugan. Samantala, biglang naramdaman ni Guy ang layunin ng pagpaslang, isang bagay na hindi maaari ng iba bukod kay Shiva. Noong una, akala niya ay ilusyon lamang iyon at hindi pinansin. Bumalik sa larangan ng digmaan, ginamit ni Phantom ang mga daliri na may dalang kadena upang salakayin ang mga piloto. Sa kawalang ingat ni Rogelio, isang daliri ang tumusok, na ikinasawi niya mula sa loob. Dahil sa hindi masyadong matagal na pagdadalamati, agad na nagkalkulo muli si Walter, pagkatapos ay nag-charge forward kasama ang kanyang dalawang natitirang mga kasamahan sa koponan. Nauna si Sophie at ang isa pang kaibigan, lumikha ng isang blind spot para matakpan ang paningin ni Phantom, ngunit pareho silang mabilis na nakatali ng mga lubod na lumalabas mula sa lupa. Desididong sumugod pa rin si Walter at nang magpaputok si Phantom ay agad itong umiwas, saka tumalon pabalik, dirdiretsong pumutok sa magkasanib na braso nito. Gayunpaman, nagawa ni Phantom na harangin at mag-counterattack. Sa sandaling iyon, isang bala ang hindi inaasahang tumama sa magkasanib na binti nito, ito ay mula kay Rogelio. Bagamat siya ay nasawi, ang kanyang AI ay nagpatuloy na gumana, na nakompleto ang misyon. Dahil dito, pinaputok ni Walter ang mapagpasyang putok sa katawan ni Phantom, na naging dahilan upang mahulog ito. Mukhang tapos na ang labanan, ngunit makalipas ang ilang segundo, nakakagulat na nakatakas si Phantom sakay ng isang military aircraft. Galit na galit si Walter, nangako na maya-maya, sisirain niya ito. Samantala, nakarating na sa punong tanggapan ang grupo ni Shiva at nakilala ang kinatawan ng Yadaguraso. Natuwa siya nang makitang ligtas silang tatlo. Ngunit may misyon pa rin para sa kanila. May gustong makilala silang tatlo at siya ang tagapamagitan sa pagitan ng kumpanya ng Brenzesen at ng organisasyon. Siya ay nagpakita, ipinakilala ang kanyang sarili at nag-aalok ng kooperasyon, isang kooperasyon batay sa digmaan mismo. Umupo ang lahat para mag-usap. Napanatili ni Gildart ang isang masayang panlabas, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kumpiyansa ng isang batikang negosyante. Nagpahayag siya ng interes sa pangmatagalang pakikipagtulungan sa Yadaguraso at grupo ni Shiva, na matatag na iginiit na hanggat nagpapatuloy ang digmaan, ang kanyang kumpanya ay magkakaroon ng mga pagkakataon sa negosyo. Nangangahulugan din ito na hanggat ang mundo ay nananatiling nilalamon ng apoy, ang mga supply at suporta ay laging handa. Ipinakita rin ni Gildart na alam niya kung paano maakit ang mga tao, bukas palad na nangangako na magbibigay ng pera sa tuwing kailangan nila hanggat maaari nilang mapanatili ang kooperatiba na relasyong ito. Hindi huminto doon, dinalhan din sila ni Gildart ng isang serye ng mga bagong kagamitan partikular para sa mga ameng. Dinala niya ang lahat sa isang compartment kung saan maayos na nakaayos ang iba't ibang advanced na armas at mga sangkap.
Para kay Jogan, ipinakilala ni Gildart ang isang pares ng mabibigat na armored grenade launcher na may kakayahang tumagos kahit sa pinakamahirap na mga layer ng pagtatanggol. Para sa Kinbo at Reiki, nagbigay siya ng maraming iba pang bahagi ng reinforcement, mula sa mga joint at armor shield hanggang sa pinalawak na sensor system. Kung titingnan kung paano ipinakita at ipinaliwanag ni Gildart, malinaw na hindi lang siya nagbebenta ng mga produkto, ngunit nais niyang igiit ang prestihiyo ng kumpanyang Brenzone bilang isang nakatagong puwersa sa likod ng bawat labanan. Sa panahong ito, nakatanggap si Yudo ng tawag mula sa kanyang mga nakatataas at mabilis na pinatuloy ang grupo ni Shiva. Dinala sila sa isang maliit na nayon sa malalim na kagubatan, malayo at hiwalay sa kaguluhan sa labas. Dito, ang grupo ay dinala sa isang luma ngunit matibay na bahay na pag-aari ng isang taong nagngangalang Yoji. Si Yoji ay matagal ng dating propesyonal sa real estate, ngayon ay pansamantalang naninirahan kasama ng mga taga-nayon upang maiwasan ang mga pagsabog. Binuksan ni Yoji ang genealogical data para makita nila. Sa kasalukuyan, 9 na tao ang nakatira dito. Gayunpaman, 1 linggo lamang ang nakalipas, ang nayon ay ganap na nawalan ng kuryente at tubig, na nagpahirap sa pang-araw-araw na buhay. Habang nagsasalita, isang batang babae ang biglang tumakbo, niyakap si Garino, at tinawag siyang ama. Nagulat ang lahat, habang si Yoji ay humihingi ng tawad na ipinaliwanag na ang batang babae ay nawalan ng ama sa murang edad, kaya kung minsan ay nagkakamali siyang tawagin ang mga tao ng ganoon. Tumanggo ang lahat, sinusubukang ipakita ang pangunawa. Pagbabalik sa pangunahing isyu, ibinahagi ni Yoji na ang mga tao dito ay ipinatapon ng maraming beses. Ang kanilang lumang bayan ay nakaranas ng digmaan, na pinilit silang lumipat sa isang kampo ng mga refugee, ngunit pagkatapos ay isinara din ang kampo. Sa wakas, nang wala ng ibang mapupuntahan, bumalik sila sa liblib na lugar na ito, tinanggap ang isang buhay ng kawalan kapalit ng ilang kaligtasan. Matapos marinig ito, pinagtibay ni Yudo na susubukan ng Yadaguraso na tumulong hanggat maaari. Nang gabing iyon, nagtayo ang grupo ng kampo upang manatili. Tahimik na pinagmamasdan ni Shiva ang mga batang naglalaro, nakaramdam ng paghanga sa kabaitan ni Yudo. Sinamantala ni Garino ang pagkakataon upang idagdag na ang Yadaguraso ay hindi lamang isang insurgent na hukbo kundi isang suporta din para sa kanilang mga kababayan, sinusubukang itayo ang tiwala ng mga tao, dahil upang maibalik ang bansa hindi sila maaaring umasa sa armas lamang ngunit kailangan din ng pagkakaisa. Kinaumagahan ay umulan, nagtipon ang lahat upang pag-usapan ang mga solusyon para sa nayon. Ang 3 pangunahing isyu na dapat lutasin ay kuryente, tubig, at pagkain. Nagmungkahi si Kondo ng isang pangkalahatang plano. Pagbabarena ng mga balon upang makahanap ng mga mapagkukunan ng tubig, paggawa ng mga gulong ng tubig upang makabuo ng kuryente, at paglilinang ng lupa para sa pagsasaka. Matapos marinig ito, agad na nagsipagtrabaho ang lahat. Si Shiva at ang ilang kabataang lalaki ay nagpunta sa pagsajip ng mga makinarya mula sa mga lumang kotse, habang hiniling ni Yudo kay Gildart na mag-sponsor ng mas maraming kagamitan. Agad namang tumanggo si Gildart bilang pagsang-ayon, dahil kahit na ito ay charity, itinuring niya pa rin itong isang kumikitang puhunan. Ang mataong kapaligiran ng paggawa ay kumalat sa buong nayon. Ang ilan ay nagtayo ng mga bahay, ang iba ay naghukay ng mga balon, at ang isa pang grupo ay naghanda ng lupang sakahan. Pagsapit ng gabi, ang lahat ay nakaupo upang kumain ng sama-sama sa isang mainit at nagkakaisang kapaligiran. Pinanood ni Shiva ang mga bata na naglalaro, unti-unting nakaramdam ng kapayapaan. Kinabukasan, habang nag-aayos ng kahoy si Shiva, tinawag siya ni Sheena para sundan siya sa bundok. May isang lumang kubo at isang abandonadong tapahan. Ipinahayag ni Sheena ang kanyang pagnanais na ayusin ang tapahan na ito dahil kung matagumpay, maaari silang maghurno ng tinapay, gumawa ng pizza, at kahit na lumikha ng mga palayok. Binanggit niya na ang kanyang pamilya ay may tradisyon ng paggawa ng palayok, at agad na nag-alok si Shiva na tumulong. Sinimulan nila ang gawain ng pagpapanumbalak ng tapahan. Habang nagtatrabaho, 2 batang nayon ang dumaan, na interesadong makita, at inanyayahan ni Sheena na lumahok. Lumipas ang mga araw na masigasig na nagtatrabaho ang grupo. Sa wakas, natapos ang tapahan. Sa ilalim ng gabay ni Sheena, hinulma ni Shiva at ng 2 bata ang maraming simpleng kagamitan tulad ng mga tasa, mangkok,
at plato. Kulang na lang painitin sila at lagyan ng kulay para magamit. Sa kabilang panig, ang grupo ni Garino ay nakatanggap ng mga bagong kagamitan, na natigil lamang sa yugto ng well drill. Ngunit dito ay nakatagpo sila ng matigas na layer ng bato na 2 metro ang kapal. Hindi sumuko, iminungkahi ni Masuzo ang isang solusyon, lumikha ng isang aparato na pinagsasama ang bato, tutunawin ng mga laser beam, at tumatagos na mga tambak upang masira ang hadlang. Dahil ang ideyang ito ay iminungkahi ni Guy, ginawa nitong direktang ipatupad ito ni Shiva. Sa una ay nag-aalangan, si Shiva sa kalaunan ay umakyat. Sa ilalim ng gabay ng 3 AI, inayos niya ng eksakto ang laser, pagkatapos ay ibinaba ang activation lever. Pinasigaw pa siya ni Guy ng pangalan ng pamamaraan para sa espiritu, at si Shiva ay nag-aatubili na sumigaw, Super Iron Drill Breakthrough. Umalangaw ang tawa na may halong pananabik. Pagkatapos ay bumulwak ang tubig sa ilalim ng lupa. Sinasamantala ang lakas ng tubig, pinabilis nila ang gulong, na bumubuo ng isang matatag na kuryente. Nagliwanag ang mga ilaw sa nayon, na sinundan ng masayang kagalakan. Ang mga taga-nayon ay yumuko bilang pasasalamat, habang si Shiva at ang kanyang mga kasamahan ay nakadama ng simpleng kaligayahan. Hindi lang sila nakikipaglaban kundi tunay na nagbibigay buhay sa mga tao sa gitna ng usok at apoy. Pagkatapos, binigyan ni Sheena ang mga bata ng mga palayok na pininturahan ng mga cute na disenyo, na nagpasaya sa kanila. Pagkatapos ng paglalakbay, ang grupo ng 3, sina Shiva, Garino, at Sheena, ay patuloy na nakatanggap ng isang pamilyar na misyon, na bumili ng mga kinakailangang supply para sa mga miyembro ng organisasyon ng Yadaguraso. Gaya ng nakasanayan, ang lahat ay kailangang isagawa ng lihim upang maiwasang maakit ang atensyon. Ang listahan ng pamaimili ay napakahaba, na nagpapaisip sa kanila kung kailan sila matatapos. Habang naglalakad sila, may hindi inaasahang nakakilala kay Gash ayon, si Yuga iyon. Huminto ang 3 sa parke para mag-usap, at medyo nagulat si Shiva nang makitang may ganoong kalapit na kapatid si Garino na si Yuga, dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong natural na ngiti sa mukha ni Garino. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Garino na minsan ay nagtrabaho si Yuga sa punong tanggapan ng Yadaguraso kasama ang kanyang mga magulang, at pagkatapos nilang isakripisyo ang kanilang sarili sa labanan laban sa hukbong Asyano, inampun ng ama ni Garino si Yuga. Mula noon ay iginagalang at itinuring ni Garino si Yuga bilang kanyang sariling kadugo. Nang biglang umalis si Yuga sa organisasyon, iniwan nito si Garino na may matinding kalungkutan na tumagal ng mahabang panahon. Matapos ibahagi ang kanilang mga saloobin, nagpaalam si Yuga sa grupo, kasama ang mga kapatid na nagpapalitan ng contact information bago umalis si Yuga. Bumalik sa punong tanggapan, kinuha ni Garino ang isang larawan ng kanyang sarili kasama ang kanyang ama at si Yuga, at ang mga alaala ng pagkabata ay biglang bumalik. Naalala niya noong bata pa sila at naligaw sa bundok. Siya ay nanginginig sa takot, ngunit si Yuga ay nanatili sa kanyang tabi upang aliwin at protektahan siya. Bagamat hindi kadugo, si Yuga ay palaging taga-suporta at tagapagtanggol niya. Mga alaalang hindi mawala sa isipan ni Garino. Kinaumagahan, sinubukan ng grupo ni Shiva ang kanilang bagong kagamitan, at maayos ang lahat. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Garino ng mensahe mula kay Yuga, na ikinatuwa niya, at niyaya niya sina Shiva at Sheena na sumama sa kanya. Pinangunahan ni Yuga ang 3 sa isang lungsod na kanyang itinayo, kung saan ang lahat ng mga residente ay mga Hapon na walang presensya ng mga tao mula sa Asian Cooperative. Bagaman hindi opisyal na kinikilala, ang lugar ay may higit sa 3,000 na mga naninirahan, katumbas ng isang maliit na bayan. Kapansin-pansin, ang pamamahala sa sarili ay pag-aari ng mga Hapones, at si Yuga ang pinuno ng autonomong rehiyong ito. Malalim ang paggalang sa kanya ng mga tao rito. Habang si Yuga mismo ay nais lamang na makita ang mga inosenteng ngiti ng mga bata at protektahan ang kapayapaan ng lahat, ipinaliwanag niya na ang kanyang dahilan sa pag-alis sa Yadaguraso ay dahil ang kanyang landas ay hindi nakaayon sa samahan. Pinili niya ang negosasyon kaysa labanan. Ang pamamahala ng isang autonomous na rehiyon ay tiyak na hindi madali. Araw-araw kailangan niyang makipag-ayos sa hukbong Asyano. Ngunit umaasa pa rin siya na ang lungsod ay lalawak pa sa hinaharap. Pagkatapos, kinailangan ni Yuga na umalis, hinayaan ang 3 na malayang mag-explore.
At sa kanilang pag-ikot, nakatanggap sila ng maraming regalo mula sa mga residente na alam nilang kakilala sila ni Yuga. Umakyat sina Shiva at Sheena sa isang mataas na burol upang tingnan ang panorama ng lungsod, habang si Garino ay pinuntahan si Yuga ng privado pagkatapos ng isang pulong. Direktang ipinahayag ni Yuga ang kanyang pag-asa na iiwan ng kanyang nakababatang kapatid ang Yadaguraso para tumira rito. Ipinaliwanag niya na ang populasyon ng autonomous na rehiyon ay umabot na sa limitasyon nito, ngunit maaari niyang hilingin sa hukbong Asyano para sa espesyal na konsiderasyon para kay Garino, upang hindi na siya humawak ng baril at mamuhay ng mapayapa. Hindi agad nakasagot si Garino, humihingi lang ng oras para makapag-isip. Sa pagbabalik sa punong tanggapan, nakakagulat siyang nilapitan ni Gildart, na nagsiwalat ng isang nakagigimbal na katotohanan. Sinabi ni Gildart na dahil natatakot siyang maapektuhan ng pagkawala ni Garino ang kita ng kanyang kumpanya, kailangan niyang linawin na si Yuga ay talagang isang especially iya para sa hukbong Asyano. Sinabi niya kay Garino na paniwalaan ito or hindi ayon sa kanyang pinili, ngunit binigyang diin na ang impormasyon ay isa ring ipinagkalakal na kalakal, at minsan ay ibinigay na hindi ito mali. Sinuri pa ni Gildart na sa pag-iisip lamang ay malalaman ng hukbo ng Asya na hindi papayag si Yuga na magtatag ng isang malaking autonomous na rehiyon kung hindi siya nagtatrabaho mula sa loob para sa kanila. Ayon sa kanya, maaaring pinagsamantalahan ni Yuga ang pagkuha ng lupa, nagbigay ng impormasyon, nagtuturo pa nga ng mga rebelde, or tumanggap ng suhol, at kung minsan ay gumamit pa ng mga taktika ng blackmail. Nagbabala siya na ang kapatid na si Garino ay pinoprotektahan ang mga Hapones sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanila. At kung mapanatili ni Garino ang pakikipag-ugnayan, maaga or huli, ang lahat ng impormasyon ng Yadaguraso ay malalantad. Ang pagkawala ng isang piloto ay isa ng malaking kawalan, lalo na ang tatlo. Pinayuhan siya ni Gildart na isaalang-alang ng mabuti upang maiwasan ang mga malubhang kahihinatnan at, kung nagdududa pa rin, ay verify ito mismo. Matapos marinig ito, umalis si Garino na may mabigat na puso. Sa madilim na silid, inutusan niya si Shiva na huwag itong ipahalata kahit kanino. Naalala niya ang isang pagkakataon na nawalan siya ng magulang at tahimik na naupo ng walang salita, at si Yuga ang dumating upang aliwin siya. Kaya naman, ayaw niyang maniwala na pagtataksilan siya ng kanyang kapatid. Kinabukasan, lihim na bumalik si Garino sa lungsod upang mag-imbestiga. Sa isang beses lang niyang pagmamasid sa paligid, marami na siyang napaansing abnormalidad. Ang mga supply mula sa medikal hanggang sa mahahalagang produkto ay kakaunti, na ang mga residente ay patuloy na nagrereklamo. Sa palalim ng palalim, nasaksihan ni Garino ang mga sasakyan ng hukbong Asyano na huminto sa harap ng opisina ni Yuga, gamit ang mga mahahalagang bagay para ipilit siyang magbigay ng impormasyon. Bagamat malinaw na hindi bahagi ng kasunduan, napilitan si Yuga na sumunod. Ang buong eksena ay ni-record ng kamera ni Garino. Matapos umatras ang hukbong Asyano, nag-isip sandali si Yuga, pagkatapos ay aktibong tinawag si Garino. Nagkita ang dalawa sa labas ng autonomous region at pagkatapos ay magkasamang pumunta sa headquarters. Doon, nakatagpo ni Yuga sina Kondo at Yudo, tapat na inamin na nakipagtulungan siya sa hukbong Asyano upang maitatag ang lungsod. Habang nagbabala na sinusubukan nilang kunin ang impormasyon upang sirain ang Yadaguraso, natakot siya na ang autonomous na rehiyon ay gagawing base militar. Kaya, pinayuhan niya silang bawiin ang kanilang puwersa. Pagkatapos magsalita, bumalik si Yuga upang maiwasan ang paghihinala, tinanggihan ang imbitasyon na manatili. Gayunpaman, hindi inaasahang nasira ang kanyang sasakyan. Iniulat ng mekaniko na aabutin ng isang araw para ayusin ito, kaya kinailangan ni Yuga na mag-overnight. Gabi na, nang tulog na ang lahat, lihim na kinopya ni Yuga ang data ng Yadaguraso, ngunit habang sinusubukan niyang tumakas, naharang siya ni Garino. Matindi ang pagtatalo ng magkapatid, kung saan iginiit ni Yuga na gusto lang niyang protektahan ang mga tao at hindi niya hahayaang masawi silang walang pag-asa. Bagamat hindi kayang ipagkanulo ni Garino ang organisasyong pinanggako niya, ang pagpapalitan ng mga salita ay walang pinagkasunduan, at nagpa siya si Yuga na tumalikod at umalis. Sa sandaling iyon, itinaas ni Garino ang kanyang baril at itinutok ito sa kanyang kapatid. Ngunit ang nanginginig niyang braso ay hindi pumayag na hilahin niya ang gatilyo. Sa mga sumunod na araw, ang grupo ng tatlo, Shiva, Garino, at Sheena,
ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kabila ng dagat, patungo upang salubungin ang organisasyon ng Taoko, isang grupong naghihimagsik na katulad ng Yodogariso ngunit ganap na nagsasarili. Kinailangan nilang humiwalay kina Yudo at Kondo, kasunod ng rutang nauna ng tinalakay kay Gildart, na nagbigay diin na ang Taoko ay isa ring grupong nagsisikap na buhayin ang Japan, ngunit kasalukuyang walang awang hinahabol ng hukbong Eurasian. Nagbabala si Gildart na bagamat may karanasan sa pakikipaglaban ang Taoko, ang kanilang mga puwersa ay makabuluhang nabawasan, at nang walang panlabas na suporta, ang panganib ng pagkalipol ay halos tiyak. Hindi nagtagal, nakita ng grupo ng tatlo ang isla kung saan nagtatago ang Taoko, ngunit agad nilang napansin ang kritikal na sitwasyon. Ang hukbong Eurasian ay nagtalaga ng mabibigat na puwersa, gamit ang mga amim na may makabagong teknolohiya upang sugpuin ang Taoko. Mula sa itaas, umusok ang usok at apoy. Umalangaw sa buong isla ang mga putok ng baril at mga ingay ng makina, na lumikha ng isang magulong eksena na tila hindi nag-aalok ng pagtakas. Ang natitirang mga miyembro ng Taoko ay desperado na lumalaban, ngunit ang napakahusay na bilang at lakas ng kalaban ay naging dahilan upang lalong maging mahirap ang sitwasyon. Nang lumapit ang grupo ni Shiva, agad silang nag-deploy ng mga coordinated tactics para suportahan ang Taoko. Si Garino ay nakatayo sa isang sniping na posisyon mula sa malayo, gamit ang kanyang mga kakayahan sa pagpoposisyon at precision shooting upang ibagsak ang isang serye ng kaaway na amim, na lumilikha ng espasyo para sa kanyang mga kasamahan sa koponan upang lumipat. Si Reiki at Kinbo ay pumailan lang sa himpapawid, pinagsasama ang mga direktang pag-atake at pagharang ng mga amim mula sa itaas, ang kanilang mga talim ay naghiwa-hiwa sa paligid, na lumilikha ng mga vortex ng pinsala. Gayunpaman, ang mga puwersa ng kaaway ay napakarami, patuloy na lumalapit, na pinipilit si Garino na gumamit ng mga smoke bomb upang lumikha ng isang screen, pansamantalang umatras, at linlanggan ang mga sistema ng pagkilala mula sa utos ng Eurasian. Si Major Xander ay humihigop ng tsaa sa tunog ng klasikal na musikang Ruso. Nag-e-enjoy sa marangyang buhay, pinagmasdan niya ang buong eksena mula sa mataas na posisyon, umaalingaw ang nakaka-relax niyang tawa habang nasaksihan ang kaguluhan. Nagpakita si Major Xander ng kasiyahan at sinabi sa kanyang sarili na sa susunod ay personal siyang papasok sa larangan ng digmaan upang masaksihan ang kanyang sariling mga tagumpay sa militar. Sa pagsasaalang-alang na ito ay isang personal na hamon, ang kumpiyansa ni Xander ay nag-aalala sa kanyang babaeng katulong na opisyal, ngunit nanatili siyang matatag sa pamamaraang ito, dahil naniniwala siyang ang gawaing ito ay nakikipaglaro lamang sa maliliit na daga, kaya wala siyang pagdududa. Matapos pansamantalang makatakas sa mapanganib na lugar, nakilala ng grupo ng tatlo ang commander ng Taoko, na nagpahayag ng matinding pasasalamat dahil nailigtas ng kanilang napapanahong pagdating ang mga natitirang miyembro. Napansin ni Shiva na ang kasalukuyang puwersa ng Taoko ay napakakaunti kumpara sa dati. Ipinaliwanag ni Kanji, isang veteranong miyembro ng Taoko, na simula nang manguna si Xander, pilit niyang ipinakalat ang mga amim at modernong taktika ng militar upang tugisin at alisin ang karamihan sa mga miyembro ng Taoko, na pinilit na umatras ang organisasyon sa malalayong isla para sa pagtatago. Ang susunod na plano ni Kanji ay tipunin ang mga natitirang puwersa sa silangan ng isla, kung saan mayroong mga grupong kaakibat ng Taoko upang pagsamahin ang kanilang lakas. Iminungkahi ni Guy na aiskan ang buong nakapalibot na lugar upang masuri ang lupain at magtatag ng mga tagwan, na naglalayong pataasin ang mga pagkakataong magtagumpay para sa paparating na kampanya. Ang tatlo ay mahahati sa scout, bawat isa ay sasamahan ng isang maliit na grupo upang matiyak ang kaligtasan. Nang mag-obserba si Shiva mula sa itaas, napansin niya ang kakaibang light column, na ipinaliwanag ng escort ay mga signal device ng kaaway na nakakakilala lamang sa amim. Kung naka-off, ituturing itong may nakitang target. Mabilis na natukoy ni Shiva na ito ay isang kahinaan na maaaring samantalahin upang lumikha ng isang kalamangan para sa kanyang grupo. Habang si Xander ay nanatiling tiwala na ang grupo ni Shiva ay hindi makakatakas, sa kabila ng pagtutol ng kanyang sekretarya, na naniniwalang nakuha na nila ang tagumpay at hindi na kailangang ipakita ang kanilang kapangyarihan, isang makapal na ulap ang tumakip sa kagubatan. Inutusan ni Xander ang amim na umabant at umatake, random na nagpaputok upang mahanap ang grupo ni Shiva. Agad na nag-deploy si Garino ng mga smoke bomb upang i-jam ang mga signal,
habang inactivate ni Xander ang mga signal column upang mahanap ang mga ito. Napilitan ng grupo ni Shiva sa isang punto, ngunit sa pamamagitan ng pag-hack sa system at pagsasamantala sa mga nakajam na signal, nawala ang mga signal ng kanilang posisyon, na lumilikha ng mga kondisyon para lumipad sina Kinbo at Reiki mula sa dalawang panig upang maalis ang mga kaaway. Ang pag-hack sa sistema ng kalaban ay napakadali, na tinutulungan ang grupo ni Shiva na gayahin ang mga posisyon at itago ang kanilang mga tunay na aksyon, na nagiging sanhi ng pagkataranta ng kaaway at pagkawala ng direksyon. Matapos harapin ang mas maliliit na AMAIM at pansamantalang kontrolin ang sitwasyon, ang tatlong piloto ay dumiretso sa posisyon ni Xander. Sina Gilo at Guy ay umabant para sa direktang pag-atake. Nagpaputok si Kith ng suporta mula sa likuran, pinabagsak ang dalawang humahabol na mga kaaway. Nakipagsagupaan si Kinbo ng mga espada kay Xander. Lumipad si Reiki upang umalalay, ngunit pinaputukan ito pabalik, na napilitang umiwas. Sinubukan ni Xander na salakayin si Kinbo, ngunit pinutol ni Reiki ang kanyang baril, na lumikha ng isang mahalagang tactical na pagbubukas. Sa kabila ng pag-atake mula sa maraming panig, nag-counterattack si Xander. Ngunit ang talam at baluti ng kanyang AMAIM ay nasira, na pinilit si Garino na magpasya na umatras sa halip na alisin siya, na naging sanhi ng pagiging bitter ni Xander, na isinasaalang-alang ito ng isang insulto sa kanyang personal na dignidad at marangal na katayuan. Matapos sumanib ang grupo ni Kanji sa natitirang mga puwersa ng Taoko, nagpaalam ang grupo ni Shiva sa kanilang mga kaalyado at sumakay sa isang barko upang muling makisama sa pangkat ni Kondo. Ang paglalakbay na ito ay nakatulong kay Garino na maging mas mature. Hindi nagtagal pagkatapos ng biyahe, ang tatlo, sina Shiva, Garino, at Sheena, ay nakipagkita sa maintenance team para maghanda para sa sesyon ng maintenance ng AMAIM. Gayunpaman, bago ibigay ang lahat ng makinarya sa maintenance team, humingi si Shiva ng pahintulot na linisin muna ang Kinbo, dahil medyo madumi ang makina at ang hygienic condition nito ay nag-aalala sa kanya, lalo na sa lugar na malapit kay Walter, kung saan ang lahat ng aktibidad ay mahigpit na binabantayan. Ipinaliwanag niya na ang pag-aalaga sa Kinbo ay kinakailangan upang matiyak ang kahusayan at kaligtasan ng pagpapatakbo sa panahon ng pagpapanatili, at ang koponan ng pagpapanatili ay sumang-ayon sa kadahilanang ito. Habang nakatuon si Shiva kay Kinbo, nakipag-ugnayan sa kanya si Gildart sa pamamagitan ng isang lihim na channel, na nagmumungkahi ng isang espesyal na transaksyon. Si Gildart, na may mataktikang diskarte, ay hindi nagpahayag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan ngunit sinabi lamang na siya ay isang mangangalakal at ang kanyang paninda ay impormasyon, isang bagay na lubhang mahalaga sa panahong ito ng malawakang digmaan. Upang patunayan ang kanyang pagiging maaasahan, ibinigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Walter, Sophie, at kasama ni Walter. Tinanong niya si Gildart tungkol sa halagang babayaran para sa impormasyong ito, at iginiit ni Gildart na walang pera ang kailangan, kung isasaalang-alang na ito ay isang pangmatagalang pamumuhunan upang bumuo ng isang relasyon sa pagitan ng dalawang partido sa hinaharap. Matapos ganap na may padala ang impormasyon, umalis si Gildart, ngunit bago mawala, ipinadala niya ang lahat ng data kay Walter para sa pagsusuri at paghahanda para sa mga paparating na kampanya. Samantala, nakatanggap si Yudo ng abiso mula sa maintenance team tungkol sa kondisyon ng tatlong piloto, at nagpasya siyang pansamantalang magpahinga ang tatlo pagkatapos ng tuloy-tuloy na araw ng matinding trabaho. Ang pansamantalang pagdiskonekta ng komunikasyon ay nakatulong din sa pilot team na makapagpahinga at makapaghanda ng isip para sa mga susunod na misyon. Sa natitira, inihayag ni Yudo na dumating ang mga bisita, at ang pilot group, habang pinapanatili ang AMAIM, ay nag-uusap tungkol sa hinaharap ng Japan kung kailan maibabalik ang bansa. Ipinahayag ni Sheena ang kanyang pagnanais na muling itayo ang pagawaan ng palayok ng kanyang pamilya sa kanyang bayan, kung saan may pagpapatuloy niya ang matagal ng tradisyon ng kanyang pamilya. Habang kailangan pang harapin ni Garino ang misyon ng paghihiganti sa kanyang ama, pakiramdam na ito ay isang responsibilidad na hindi niya maaaring tanggihan, nakinig si Shiva, pagkatapos ay nangakong susuportahan si Garino sa pagpapabagsak kay Phantom. Habang nagpasya din si Sheena na tumulong, ngumiti lang ng malumanay si Garino, isang pambihirang ngiti sa kanyang mga labi, parehong maingat at may tiwala, na para bang handa na siya sa mga pagsubok na darating.
Samantala, si Xander, pagkatapos na aksidenteng matamaan ng mga amim mula sa pangkat ni Shiva, ay bumalik upang magulat sa kanyang superior na commander at humiling na ilipat sa pangkat sa pangangaso sa organisasyon ng Yadaguraso, dahil naniniwala siyang ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang kanyang mga kakayahan at maibalik ang kanyang nasirang reputasyon pagkatapos ng kamakailang labanan. Sumang-ayon ang kanyang superior, na lumikha ng mga kondisyon para simulan ni Xander ang kanyang plano na tugisin ang Yadaguraso ng may pinakamataas na determinasyon. Samantala, muling nakipagkita si Yudo kay Kondo, na tumulong sa kanya sa pangangalap ng impormasyon. Ipinakita ni Kondo kay Yudo ang ilang mga larawan na may kaugnayan sa mga sundalo ng hukbong Asyano na nasugatan sa hindi malinaw na mga pangyayari, na nagmumungkahi na maaaring inatake sila ng ibang puwersa, na mahalagang ebidensya para sa pagsusuri ng mga estratehiya sa hinaharap. Matapos isantabi ang impormasyong ito, ipinakita ni Yudo kay Kondo ang isang mapa ng kasalukuyang estado ng Japan, kung saan ang kontrol ay ibinahagi ng apat na malalaking kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na kung patuloy na ipapatupad ang mga kampanya ng Yadaguraso, lalawak ang teritoryong nasasakupan nila, bagamat ang nominal na kontrol ay mapapabilang pa rin sa North American Alliance, habang ang panloob na autonomiya ay ibibigay sa Japan. Ang partikular na nagpapasabik kay Walter ay nasa mahabang panahon, ang apat na kapangyarihang ito ay hindi kailanman nasakop ang isa't isa upang palawakin ang teritoryo. Ngunit kamakailan lamang ang sitwasyon ay ganap na nagbago, pangunahin dahil sa isang napakahalagang kadahilanan. Ang orihinal na amim na Kinbo, ang AI na bumuo at natuto sa sarili nito, kahit na nalampasan ang ilang mga AI. Ang Phantom ay nagtataglay din ng isang katulad na AI, ngunit ang kapangyarihan at kakayahang umangkop ni Kinbo ay naging dahilan upang lalong masabik si Walter na kontrolin ito. Nagpasya siyang makipagtulungan kay Gildart upang matiyak ang kapwa-benepisyo at mapakinabangan ang estratehikong potensyal ng pareho. Maya-maya, kinumpirma ng intelligence na may 70% na katiyakan na si Phantom ay nasa Asian Cooperatives Area pa rin. Dahil umangkop si Phantom sa mga lumang taktika, naunawaan ni Walter na kailangan nilang maghanda ng bagong diskarte para harapin ang AI na ito. Tinanong niya si Sophie, isang intelligence specialist, tungkol sa lokasyon ng grupo ni Shiva. Ngunit sinabi ni Sophie na natutong itago ng grupong ito ang kanilang mga sarili ng napakahusay at kasalukuyang may maraming iba't ibang direksyon ng paggalaw, na nagpapahirap sa pagtukoy ng kanilang eksaktong lokasyon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, pinangunahan ni Walter ang kanyang dalawang kasamahan sa labas upang mag-relax, makalanghap ng sariwang hangin, at maghanda ng isip para sa mga susunod na hakbang. Samantala, sina Shiva at Masuzu ay nagsagawa ng maintenance sa Kinbo, pagkatapos nito ang buong grupo ni Shiva, kasama sina Shina at Garino, ay nagbalat kayo upang pumunta sa palengke upang bumili ng mga kinakailangang supply. Pagdating, naghiwa-hiwalay ang grupo para mamili ng isa-isa. Si Shiva, na naranasan ang mataong kapaligiran sa merkado sa unang pagkakataon, ay hindi sinasadyang nabangga si Walter. Mabilis siyang humingi ng tawad at akmang atras, ngunit nakilala ni Walter ang boses ni Shiva mula noon. Kaya, mayroon siyang pinasundan at i-cross-check ang impormasyon upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos mamili, sasapit na ang gabi, at pinangunahan ni Masuzu ang grupo sa isang mainit na bukal upang magpahinga at mag-relax. Pagdating nila, nahahati sila sa mga lugar ng lalaki at babae, na lumilikha ng kanais-nais na mga kondisyon para sa pahinga. Gayunpaman, nakatagpo muli ni Shiva si Walter dito, at hindi siya nagpaligoy-ligoy, ngunit tapat na ipinahayag na siya ay mula sa hukbo ng North America, habang isiniwalat din ang kanyang misyon na manghuli kay Phantom na ginawa niya ngunit nabigo, na nagpapahintulot sa Phantom na makatakas sa pagkubkob. Itinuro din ni Walter ang kasalukuyang lokasyon ng Phantom, impormasyon na malakas na nakaapekto sa sikolohiya ni Garino, na pumipigil sa kanya na magtaka or magtanong ng anumang karagdagang mga katanungan, dahil naiintindihan niya ang kahalagahan ng impormasyong ito at ang panganib na dulot ng Phantom. Sa hot sprang, na tanging tunog ng umaagos na tubig at pagtaas ng singaw sa tahimik na espasyo, naramdaman ni Shiva ang tahimik na tensyon sa loob ng grupo. Ang bawat tao ay nag-iisip tungkol sa susunod na diskarte, tungkol sa pagprotekta sa mga kasamahan sa koponan at mga sibilyan, tungkol sa mga plano upang ibalik ang bansa.
Nanatili si Shiva ng seryosong kilos, nakatuon sa pagmamasid sa lahat ng mga aksyon sa paligid, habang si Garino ay tahimik na kinakalkula ang pinakamakatuwirang mga hakbang upang harapin ang Phantom. Saglit na pinagmasdan ni Walter ang kanilang mga saloobin, pagkatapos ay walang pakundangan na tumayo at umalis, naiwan si Garino na may tensyon sa mukha. Ang pansamantalang base ay mabilis na nakakonekta sa kinatawan, nag-uulat ng bagong sitwasyon kapag nakaharap ang mga puwersang militar ng North America at nagbibigay ng mga balita na may kaugnayan sa Phantom. Sa panahon ng ulat, direktang ipinahayag ni Garino ang kanyang pagnanais na sirain si Phantom upang ipaghiganti ang pagkasawi ng kanyang ama, na nagsasabi na kung hindi niya magagawa ito, hindi siya makakasulong at magpatuloy sa mahahalagang plano sa hinaharap. Ang kinatawan ay nakinig ng mabuti, pagkatapos ay humingi ng opinyon ni Shiva, na nagdadala pa rin ng pagsisisi para sa sakripisyo ni Rina nang ang nakaraang kampo ay inatake ng Phantom. Ipinaliwanag ni Shiva na ang kaganapan ay nag-iwan ng malalim na psikolohikal na sugat, at kung nais ni Garino na isagawa ang misyon na sirain ang Phantom, ibibigay niya ang kanyang buong kakayahan. Pinakinggan ni Yudo ang lahat, tinitiyak na ang iba ay magpapahinga rin hanggang sa ganap na makumpirma ang impormasyon. Habang naghihintay, nagpatuloy si Garino sa pagsasanay sa lugar ni Jogan, na nagdulot ng pag-aalala sa mga nakapaligid sa kanya, dahil ang tuloy-tuloy na pagsasanay ay parehong nakababahala at nakakapagod. Nag-aalala si Sheena sa kanya at hindi makapag-focus sa pottery. Pagkalipas ng 2 araw, kinumpirma ng mga resulta ng intelligence na ang katumpakan ng impormasyon tungkol sa Phantom ay napakataas, na nagpapakita na ang AI na ito ay tumatakbo sa Okinoshima sa loob ng jurisdiction ng Hukbong Asano, kung saan nagtayo sila ng patrol base sa parehong Dogujima at Michinosima. Batay sa mga bakas ng labanan at mga larawan ng paggalaw na naitala mula sa kalapit na daungan, kasama ang pagbabago ng konsumo ng kuryente sa isla, kinumpirma ng mga pagsusuri na naruroon si Phantom sa Nishinoshima at nakontrol ang sistema ng pagtatanggol sa hangin. Ang Hukbong Asano ay umatras, at ang mga puwersa sa mainland ay hindi makapagpadala ng mga reinforcement sa isla, na ginagawang ang pagkatalo sa Phantom ay isang mahalagang misyon na direktang nauugnay sa pagprotekta sa mga tao at seguridad ng Japan. Ang susunod na misyon ay itinatag. Ilikas ang mga Hapon mula sa Okinoshima habang tinatalo ang Phantom. Ang lahat ng mga diskarte ay detalyado. Ang bawat misyon ay itinalaga sa hiwalay na mga koponan na may malinaw na mga hakbang upang maiwasan ang pagtuklas. Ang mga hakbang sa paglikas ay natuloy ng maayos na may suporta mula sa mga bangka at lokal na mga tao, habang hinihikayat ng mga miyembrong pamilyar sa rehiyon ng isla. Samantala, ang canvas ay kumpleto na sa kagamitan, ngunit ang lahat ng kanilang mga aksyon ay nahulog sa ilalim ng tingin ni Walter, na wastong hinulaan ang mga galaw ng grupo ni Shiva at naghanda ng mga hakbang. Pagsapit ng gabi, ang bawat miyembro ay nakasuot ng diving suit at lumubog sa dagat, bawat pangkat ay umaalis na may mga bangka at kasamang kagamitan, naghihintay na makalapit ang amim sa isla. Si Phantom ay nagtatago sa mga guho sa isla, at napansin ng grupo na minsang naganap ang matinding labanan dito. Ang isang panig ay tinitiyak ang paglikas ng mga tao mula sa isla, habang ang kabilang panig ng kanyang grupo ay sumulong patungo sa pinagtataguan ni Phantom. 2 na lang ang natitira sa Hukbong Asano sa isla, at bago pa sila maka-atake, nagkusa na si Phantom na umatake, na winasak ang buong command vehicle sa isang atake. Inakala ng komandante ng Hukbong Asano na siya ay tatapusin, ngunit naligtas sa tamang oras ng rebeldeng Hukbong Amame. Nang makarating sa gathering point, nagpaputok ng canyon si Garino kay Phantom, ngunit hindi nasaktan ang higanteng AI, sa halip ay direktang sumugod sa larangan ng digmaan. Gumamit si Sheena ng mga kuko upang magsagawa ng malapitang labanan, ngunit ang impact ay nablock ng pantulong na braso ni Phantom, na naging dahilan upang siya ay itinulak pababa sa lupa. Ang Phantom ay napabuti ang sarili, pinalaki ang bilang ng mga armas mula 2 hanggang 4, pinahusay ang mga kakayahan sa pag-atake at pagtatanggol, na pinilit sina Garino at Shiva na humanap ng paraan upang maakit si Phantom sa isang paborableng posisyon. Dinala nila si Phantom sa bakuran mula sa likuran, naglunsad ng sorpresang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga nakapirming lambat upang aipin ito sa batong pader, na nagbabalak na gumamit ng mga electric net para man-neutralize ito. Ngunit ang Phantom ay nagpaputok ng mga kawit na bakal na nagdudulot ng kuryente sa lupa, na ginagawang mas mapanganib ang sitwasyon.
Sa sandaling iyon, sumugod si Shiva upang paalisin si Phantom, patuloy na nagpaputok ng mas maraming electric net, na inipit ito sa batong pader. Ngunit ang lakas at bilis ng reaksyon ni Phantom ay tumaas ng malaki kumpara sa dati, na pinipilit ang tatlo na patuloy na gumalaw upang maiwasan ang pag-atake. Sa paglipat sa kagubatan, ang grupo ay biglang hinabol ng Phantom, na pinilit silang magpalit ng ruta, na naghahanap ng bagong lugar ng pagtitipon upang mas madaling masupol si Phantom. Habang walang humpay na humahabol si Phantom, tumungo sila sa bodega ng mga bala na inihanda ng maaga. Dito, hindi lang isa, kundi dalawang electric net ang na-prearrange para makulong si Phantom, at ang pinto ng bodega ay mahigpit na isinara. Inatasan si Garino ng pagpapasabog sa bodega ng bala na may hawak na Phantom. Matapos maakit si Phantom sa loob ng lambat, isinara ni Garino ang bodega. Pagkatapos, mula sa ibang posisyon, nagsimulang magpuntirya si Garino. Matapos magpaputok, lumipad ang bala sa kahon ng bala, na sumabog sa isang malaking lugar. Tuwang-tuwa ang tatlong AI, sa pag-aakalang sapat na ang pagsabog na ito para gawing scrap metal ang Phantom. Ngunit sa kasamaang palad, sa kabila ng napakalaki at kamanghamanghang pagsabog, si Phantom ay nakatayo pa rin ng hindi nasaktan. Matindi ang pagsabog, gayunpaman, nakatayo pa rin si Phantom na matayog sa apoy, ngunit ang AI nito ay naging mas mabangis. Sa pagkakaroon ng napakaraming nagawa ng walang tagumpay, nagpakita ng pagkabigo si Shiva. Ngunit mabilis niyang naalala si Rina para palakasin ang kanyang kaisipan. Dahil mapanganib si Phantom, kailangan niyang maging determinado na talunin ito. Muling umatake ang tatlo, ngunit lahat sila ay pinahirapan ng Phantom. Pinaalalahanan ni Garino ang dalawa na kumilos tulad ng ginagawa nila sa pagsasanay. Sinusubaybayan ni Walter ang lahat sa spaceship. Dumating ang isang teammate upang ipaalala sa kanya na maaaring ma-detect sila ng Asian Army batay sa signal tracking at madawit. Ang data ng labanan lamang ang inaalala ni Walter, kaya hindi niya ito pinansin. Sinabi na kapag naging tensyonado ang mga bagay, kailangan lang nilang umatras. Inutusan niya si Sophie na pag-aralan ang data. Mukhang excited na excited siya sa kasong ito dahil kahit anong kalalabasan, makikinabang pa rin siya. Malaki ang paniniwala niya sa sarili niyang swerte. Mula sa bangka, hindi alam ng organisasyon ang sitwasyon ng mga amay nag-aaway doon. Bagamat may nahuli silang mga bihag, minamaliit pa rin sila ng mga bihag, dahil inihanda nila ang kanilang rutang pagtakas sa pamamagitan ng paglabas ng mga lihim ng militar. Patuloy pa rin ang labanan ng tatlo, sobrang tensyonado. Hinikayat ni Garino ang lahat, naghahanda na palibutan si Phantom. Mabilis na umikot si Phantom sa taas, parang gustong durugan si Garino. Ang AI na ito ay natuto ng napakabilis na maaari na nitong i-counter-coordinate ang mga pag-atake. Nagsimulang maging tense ang sitwasyon. Kung dati ay 50% ang tsansa nilang manalo, ngayon ay unti-unting bumababa ang bilang na iyon ayon sa kalkulasyon ng mga AI. Sa puntong ito, nagpadala ang mga nakatataas ng senyales na humihiling sa tatlo na umatras, dahil ayon sa orihinal na plano, natapos na nila ang kalahati ng mga layunin, at ang labanang ito ay may maliit na pagkakataong manalo. Ngunit agad na tumanggi si Shiva. Naunawaan niya na hinding-hindi sila petatakasin ni Phantom, at kung atras sila ngayon, mas malaki ang mga pagkalugi sa hinaharap. Tiniyak ni Shiva sa kanyang tiyuhin na siya ay mabubuhay at babalik, na humihiling sa kanya na maging kalmado. Nang marinig ito, atubiling sumagot ang superior na magpapadala sila ng mas maraming supply para suportahan sila.